Nalugi ang buong pamilya. Isang hakbang lang, wasak ang tahanan. Gumawa ng mabuti, pero biglang may nangyaring masama. Samantala, ang masama, ligtas pa rin. Lahat ng ito ay bunga ng karma. Ang kapalaran ay naghahari sa lahat. O tawagin mo itong kalikasan. Tinanong mo kung paano ko alam ang lahat ng ito. Zujun, maupo ka. Lahat nagsimula noong araw na iyon. Tuyong panahon, mag-ingat sa apoy. Aray, sakit ng ulo ko. Nakalipat ako sa ibang panahon. May pagsubok ka sa kapalaran mo, bata. Pero meron ka ring biyaya. Lumang pamahiin. Sorry, materialista ako. Hindi ako naniniwala dyan. Sabi ni Marx, ang tanging siyensya ay historya, iba hindi siyensya. Oh, isang matandang pa rin ang nagturo sa akin ng Marxism. Ang weird naman ito. Sa dulo ng siyensya, may metaphysics. Malaki ang swerte mo, bata. Binuksan ko na ang iyong key spiritual eye. Ito mga ito. Pareho ba tayo ng mundo? Nasaan ang tao? Gamitin mo ang iyong spiritual eye para malaman ang good o bad. Iwasan mo ang sakuna, tumulong sa iba. Spiritual eye. Superpower ba ito? Hindi pwede, materialista ako. Siguro panaginip lang. Hindi pwedeng lumabas ang anak ko. Pag lumabas, nagsusuka siya. Nagpagamot na sa hospital, walang nahanap na sakit. May pagsubok sa kapalaran ng anak mo. Pareho lang ang style ng mga fraud ngayon. Binuksan ko na ang spiritual eye mo. Magagamit mo ito para tumulong sa iba. Kung totoong makakatulong ako. Coincidence, marunong din ako. Ayos yan. Pwedeng dalhin ko kayo sa bahay ko para tumulong. Talagang mahina ekonomiya ngayon. Psychologist ako na nagkunwaring purple robe. May gustong kumuha ng trabaho na ito. Nan. Bakit hindi nagbubukas ng ilaw ang batang ito? Hihi, nakakarinig ka ba ng hindi naririnig ng iba? Hindi. Nakikita mo ba ang hindi nakikita ng iba? Hindi. Pwede ka ba? Pwede ka ba umalis sa bahay ko? Ay, hihi, listen. Spiritual eye. Nakikita ko talaga. May bisa ang spiritual eye. Ang main door ay nasa south. Ayos ang ayos ng layout. Walang malaking problema. Batang pasaway. Marunong ba talaga? Kalokohan lang. Eh. Brother. Ano ang tingin mo? Nan. Pwede bang mag-usap kami ng anak mo ng solo? Sige, dalhin kita sa kwarto niya. Ang anak ko, malalaman mo pag nakipag-usap ka. Ito ang kwarto ni Gula. Kayo na ang mag-usap. Maghahanda ako ng prutas. Binuksan ang spiritual eye. Nakikita ko ang mga multo, naniniwala ka? May nakita ka ba dito sa bahay ko? Wala. Mabuting honest ka. Pwede ka nang umalis? Pwede bang buksan ang curtain? Ayoko nang masyadong maliwanag. Sigula, medyo mahina lang ang energy. Walang malaking problema. Nagtanong ka at tumingin na rin. Pwede ka nang umalis? Pwede. Bakit ayaw mong lumabas? Naiinis ako. Bakit ka nainis? Naisip mo ba? Ang bawat hininga mo sa labas, galing lang sa bibig ng ibang tao. Pag naisip ko, kakasipsip ko lang ng hangin. Galing sa bibig ng tabang mataba na uncle. Kaya napapasuka ako. Ang bata, kakaibang mag-isip. Hindi ito dahil sa exorcism. Ito, mental cleanliness. Hindi ba nakakainis? Bakit, mali bang hindi lumabas? Pag narinig ko yung sinabi mo, mukhang tama nga. Hindi lang sa bibig. Pati sa puwet, kinakain mo rin.
Hahahayuha. Wala lang, okay lang. Sige, bushin mo na lang ako. Gula, joke ko lang na seryoso ka. Tama na, tama na. Ginagamit mo ba ang venom para gamutin? Mas grabe ka pa sa mga doktor na pinapadala ng tatay ko. May paraan ako para gamutin ka. Ikaw ang may sakit. Lahat may konting mental illness. Depression, schizo, delusion, etc. Walang tao na fully kontrolado ang utak. Sabi nga, overthinking. Ang sinabi mo may sense, hindi pala ako kakaiba. Hindi ba dahil lahat may sakit kaya di na dapat gamutin? Tiyete, parang kaya mo gamutin. Kaya mo talagang kainin, hahaha. Subukan mo ng 0 minutes. Sige, maniwala muna ako. Pag di gumana, patay ka na. Subukan mo. I focus ang attention sa kulay na nakikita mo. O kaya sa shape. Ang gusali ay rectangle. Ang bubong ay triangle. Kulay yellow ang street light. Basta tutok sa ibang bagay. Makakalimutan ang symptoms. Pagtutok sa sarili, lalakas ka. Pagtutok sa mahirap isipin. Parang panaginip lang. Gets ko, mabilis akong matuto. Tama. Parang fairy ako. Genius na puno ng spiritual. Ang genius at baliw magkalapit lang. Ang mga tanga, hindi nag-iisip kung saan galing ang hangin. Tagapagwasak ng magandang vibes. Sir Chen, tingnan nyo. Sabi ko nga walang gamit. Ang anak mo, dapat agad ipa-ospital. Pinapatawa mo ako. Ay naku, tatay. Nahihilo ako. Wang Sanhe, anong nangyari? Bakit ganito? Ang batang to, talagang kakaiba. Sir Chen, wag mo nang ipagpaliban. Na-compute ko na, para matanggal ang sintomas ng anak mo. Dapat mag-admit agad sa West City Hospital. Gaano katagal ang gamutan? Pinakamaikli, 3 years. Pinakamahaba, 5 years. Sigurado akong gagaling. Bigat ng negative energy. 3 taon. Mukhang may kickback ka sa hospital. Ano nang sinasabi mo? Kung ganito, hindi na ako magpapapretend. Professional psychologist ako. Fortune telling lang ang sideline ko. Grabe, pagod na ako. Mas ayaw kita kaysa sa kanya. Umalis ka na sa bahay ko. Ito ang calling card ko. Dapat kang pumunta. Dapat kang maniwala sa siyensya. May problema ba sa feng shui ng bahay ko? Wala namang malaking problema sa feng shui. Sigula, siya. Haha, sobrang talino niya. Ang mga ideya ay hindi nakikita. Mas marami ang yin energy, mas kaunti ang yang. Hindi pa niya binubuksan ang mga kortina. Mas lalong nabawasan ang yang. Napasok na sa masamang cycle. Ano ang kailangan naming gawin? Buksan lang ba lagi ang kortina ay sapat na? Kailangan ba ng mga anting-anting o feng shui item? Basta effective. Payag akong gawin lahat. Hindi kailangan bumili ng kahit ano. Sabi sa Huang Dineijing, may sakit na hindi pwedeng gamutin. Ang sakit ay talagang hindi magagamot. Walang saisay ang paggamot. Ang tanging problema niya ay sobra siyang mag-isip. Kabaliktaran, huwag masyadong gumamit ng utak. Uy, isang payo mo lang. Masulit pa kaysa mag-aral ng 10 taon. Ito, tanggapin niyo po. Wow, malaking hongbao. Hello. Pupunta kami ngayon. Emil Sanhe, ang anak ng kapatid kong babae, si Aing, nagpa-check up. Sabi ng doktor, hindi matiwasay ang tibok ng bata. Pwede ka ba sumama sa amin? Since nandito ka na, relax ka na lang. Tama nga ang dating mong guro. Hahaha, sa third eye na ito. Baka matulungan ko nga. Pwede pang kumita at mabuso. Sige, sasama ako sa'yo. At ito si Emil Sanhe. Siya ang tumulong mag-ayos kay Ula. Pakiusap kay Emil Sanhe, pakiasikaso po. Tingnan niyo po ang kalagayan ng anak ko. Tingnan gamit ang third eye. Kingsu, hahaha. Disipulo, ang taong ito ay may malinaw na guhit ng kabutihan. May maliit na sideline sa Zixi Palace. Madalas siyang gumawa ng mabuti. May spiritual gift at swerte siya. O, nandito agad. Alis agad kung gusto. May iba pa bang gustong maging apprentice mo? Wala naman akong naging problema nung una. Pero ngayon, sabi ng doktor, komplikado daw. Baka dahil nabuntis ako. May nangyari bang maaaring nakaapekto sa sanggol? Isang beses nagluto ako. Noong nagluluto, sakto ang taas ng kalan sa tiyan ko. May naisip ako ng sandali noon. Sa simula ng pagbubuntis, sensitibo sa init ang bata. Kasali ba iyon? Yung biglang isip ay feeling ng puso. Ang sunod ay analisis ng utak. Mas mataas ang dimensyon ng puso kaysa sa utak. Anong ibig mong sabihin? May iba pa bang nangyari? Yung kaibigan ko, nagpa-deliver ng snacks galing abroad. Binayaran ko na nga yung snacks.
Isinama pa niya ang pamasahe niya sa bayad ko. Nalungkot talaga ako sa nangyari. Sabi, nakakaapekto din sa bata ang stress ng buntis. Tama, naiintindihan mo. Kaya mo mag-isip ng tama. Magaling ang pag-unawa mo. Pala, kahit hindi sinasadya ay naapektuhan na ang bata. Kaya pala gustong lipat sa Center Hospital si Dosi. Baka may hindi magandang epekto. Naku, ano ba gagawin natin? Huwag magmadali. Ang batang ito ay baby na utang na loob. Siya ay reincarnation ng isang bodhisattva. Ibig mong sabihin, hindi maganda ang baby na ito. Ang yin at yang ay tinatawag na iurus da ang tama. Magkasama ang swerte at malas. Walang absolute na mabuti o masama. Nagpapakita ng utang na loob dahil may natanggap siya noon mula sa iyo. Buhay niya ang magbabantay sa iyo ngayon. Sanhe, medyo di ko pa rin gets. Magbigay ka nga ng example. Mayroon bang sa pamilya na may sakit sa puso? Ang papa ko may sakit sa puso. Napansin mo ba na mas gumanda ang lagay niya lately? Tama, matagal nang walang solusyon. Nung isang araw may bagong gamot galing ospital. Pagkatapos ng 2 turok, bumuti agad. Sinasabi mo ba dahil kay baby? Magpa-check up muna kayo sa tinukoy na ospital. Depende sa desisyon ninyo. Saka natin pag-usapan ang next step. Di sapat ang seke na ito para ipakita ang pasasalamat namin. Kung kailangan niyo ako, sabihin lang. Sige, walang problema. Sanhe, mamayang gabi, makikipagkita ako sa isang Zen master. Sinasabing reincarnation daw ng living Buddha. May kakaibang energy ang boses niya. May pambihirang kakayahan. Talaga ba? Si Master Wuyu ay tumulong sa maraming tao gumaling. Walang halong hiwaga o drama. Simple at totoo siya. Gusto mo bang sumama para makipag-usap? Swerte ko naman. Andyan na si Master Wuyu. Nandito ang Zen Master. Si Master Wuyu nga. Matagal na tayong di nagkita. Kamusta kayong lahat? Ayos, haha. Rinig sa lakas ng boses niyo na talagang okay lahat. Hahaha. Bibigyan ko pa kayo ng energy. CJ. Salia Holy Dakota. Ito ba ang lakas ng tunog? Ang vibration ay malapit sa dalas ng organs natin. Nagkakaroon ng resonance. Naapektuhan ang sistema ng katawan. Kaya pati ang isipan naapektuhan. Dahan-dahan ninyong imulat ang mga mata. Kamusta? Anong pakiramdam? Haha, wala na ang dating matinding emosyon, parang nilinis ng mahiwagang lakas. Mapayapa na ang puso. Salamat po, Master. Tuwing tapos magdasal, mas maganda talaga ang pakiramdam. Pinalabas ng siyensya na may hugis ang tunog, kagaya ng sikat na musika ang prinsipyo. Ang tunog ng dasal ay kalmado, may epekto ito pampakalma. Hahaha. Madali mong maririnig ang pagbigkas ng sagradong pangalan o mantra. Ang an, at hong ay may epekto sa ulo, bibig, at puso. Pinagbabalanse ang yin at yang, nagpapalakas ng enerhiya, pinapagalaw ang organs at energy channels. Nililinis ang loob ng katawan, pinapawala ang bara sa ugat. Pinopromote ang metabolism. Hahaha, tama ang hinala ko sa'yo. Achoo, bakit parang malamig? Hoy, anong nangyari sa bata? Masakit ang mata ni Gula, namumula, parang may kuliti. Sige, uwi muna ako. Talian ng pulang sinulid sa base ng gitnang daliri. Gagaling sa isang gabi. May alam akong remedy. Pwede nating subukan. Itali ng pulang sinulid sa base ng gitnang daliri. Huwag masyadong mahigpit. Tama na yung simpleng buhol. Usually gagaling yan kinabukasan. Salamat, Master. Uwi muna ako para check ang sitwasyon. Grand opening ng bagong tindahan, promo. Tingnan natin ang kapalaran mo. Nan. Ang galing mo po, sir. Pasilip ng swerte sa pera. Sanhe. Maraming salamat po. Magaling na ang mata ng anak ko ngayong umaga. Grabe, bastos ka naman. Walang anuman, bata pa ako. Theory lang alam ko, kulang pa sa practice. Nakakalamang lang ako dahil sa'yo. Hahaha. Makipag-usap sa isang bukas isip na katulad mo, ang saya. Tama, isa pang bagay. Lumabas na ang resulta ng check-up ni Aing. Halos lahat ng findings, hindi normal. Rekomendado ng doktor na alisin na ang bata. Available ka ba ngayon? Pwede ba? Totoo bang ganun kagaling si Wang Sanhe? Sanhe. Sabi ng doktor hindi maganda ang development ng baby. Baka hindi mailabas ng buhay. Ano plano nyo? Mahalaga ang kalusugan. Sinabi na din ng doktor, di maganda ang findings. May guhit na patayo sa pagitan ng kilay niya. Ang Xuan Zen line ay nagpapakita ng matigas na ugali.
Parang masyadong mataas ang liver energy. Ang linyang ito ay ukol din sa panganay. Kaya tinawag din itong swear to cut off the eldest child. Di pabor ang panganay. Ang unang anak kadalasan hindi natutuloy. Iginagalang ko ang lahat ng desisyon ni Aing. Bata pa ang anak, di pa marunong. Ikaw naman, tanda mo na, di mo pa rin alam ang tama't mali. Pero buhay pa rin yan. Gusto ko siyang ipanganak. Erespeto ang orihinal niyang landas. Napakawalang saysay niyan. Mahina pa ang katawan. Alam mo ba kung gaano kahirap ang maliliit na bata? Sinabi rin ng doktor, gabay lang ang mga findings. Kahit abnormal, maaari pang maging healthy ang sanggol. Kahit perfect, pwedeng hindi rin healthy. Hindi ito 100% na sigurado. Wala na bang paraan para mailigtas ang batang ito? Walang masyadong nagbago. Shifu, ito. Hahaha, ay pumayag ka rin maging disipulo ko. Ibabahagi ko sa iyo ang tala ng bakal na ito. Dito makikita mo ang mga sagot na gusto mo. Ay grabe, ganoon pala. Kahit ano pa man, buhay pa siya ngayon. Gusto ko siya ang magdesisyon sa buhay niya. Dahil nagkasundo na tayo. Pag-uusapan ko mula sa 3 pananaw, Budismo, Medisina at Taoismo. Anong ibig sabihin nito? Lahat ay may dahilan. Pwede nating baguhin ang kinabukasan gamit ang ngayon. Pwedeng mapabuti ang hinaharap sa ganitong paraan. Pwedeng simulan sa ilang aspeto. Una, magpahinga ng tamang oras. Magpahinga kung gabi at tanghali bago maglabindalawa. Pumikit at mag-relax. Magbasa rin ng mas maraming mga banal na aklat. Panatilihin ang kalmadong isipan. Nakakabuti para sa iyo at sa bata. Basta para sa baby. Handa akong gawin. Bakit nakakatulong ang pagbabasa sa baby? Hindi muna natin pag-uusapan ang paglilinis ng karma. Sa siyentipikong pananaw, pinatunayan na ng mga siyentipiko. Ang iniisip ng tao, nakakaapekto sa gene expression. Natutunan ko to sa eskwela. Laging naghihiwa-hiwalay ang mga particle. Nagiging quark. At sa huli, nagiging liwanag. Yun ba ang ibig sabihin ng lahat ay walang laman? Ganito palang parang metaphysics pa rin ba ito? Parang kapareho ng science, ahaha. Kung tingin nyo siyensya, siyensya nga. Kung tingin nyo metaphysics, ayos lang din. Takpan ang malaking salamin sa kwarto gamit ng madilim na kurtina. Buksan lang kapag gagamitin. Halos lahat ng bahay may malaking salamin. May problema ba doon? Walang masama o mabuting salamin. Malakas ang reflection nito, nakakabawas ng enerhiya. Iyan nga ang tinatawag na pangontra. Pero pwede rin mag-ipon ng enerhiya. Pero alinman, hindi ito angkop sa mahina ang katawan. Kaya huwag laging nakatapat sa mahihina ang resistensya. Itabi rin ang mga espada at mga larawan ng leon. Paano yung espada na pangontra? Pero hindi rin para sa mahina ang katawan. Hindi rin dapat malaki ang banyo, simbolo ng maruming hangin, lalo na sa loob ng kwarto. At hindi rin dapat masyadong malaki ang kwarto. Bakit ganun? Maraming tao, gusto malaki ang kwarto at may sariling banyo. Halimbawa, malaki ang Forbidden City. Pero ang kwarto ng hari, maliit lang. Mas maliit pa ang kama, mahigit 1 metro lang ang lapad. Bakit? Malaking tindahan, abusado sa customer. Malaking bahay, nakakapanakot. Sabi natin may 2 kwarto. Isang kasing laki ng gife. Isang maliit lang, sapat lang para kama. Anong pipiliin mong tulugan? Parang mas komportable yung maliit. Kung kasing laki ng stadium, wala ka ng sense of security. Esan. Ganun nga yon. Isa pa. Sa Feng Shui, mas mababa ang timog kaysa hilaga. Noon, mahirap ang pamumuhay. May bundok sa hilaga para harangin ang hangin. Maluwag ang timog, pwedeng pumasok ang malamig na hangin. Ngayon, maganda na ang bintana at pinto. May aircon pa. Mahalaga pa rin ba ang timog at hilaga? Sa Bagwa, ang bahay ay nasa Li Fire Trigram. Ang mga bahay ay kabilang sa Li Apoy. Pag malakas ang apoy, mahirap sa puso. Nagkakairingan. Madaling magkasakit. Ay nako, anong gagawin ko? Madali lang, sundin mo ako. Palitan na lang ng mas maliit ang kwarto ni tita. Anong pinagkakaabalahan ni Lao Chen lately? Ang dami niyo pala ngayon. Ay, nariyan na si Deifei. Ipapakilala kita. Ito ang espesyal na bisita ko, isang master. Si Emil Sanhe. Uy, huwag kang magpaloko, baka scam yan. Haha, si Emil Sanhe. Ah, kaibigan ko siya. Si Deifei di naman masama. Diretso lang talaga siya magsalita. Totoo nga, prangka siya. Kakadarating lang ni Deifei. Kung ako ang unang umalis, baka kung ano ang sabihin niya. Baka madamay ang iba. Kailangan ko siyang awatin. Totoong napakalawak ng e-studies. Maraming gumagamit sa e-studies para manloko. Marami ring nananamantala. Paano mo mapapatunay na di ka scammer? Halimbawa, may masakit ka sa likod, di maayos ang tiyan, nakakasakit sa magulang. Lalo na sa nanay mo. Anong pinagsasabi mo? Deifei, huwag kang magalit. Kung wala na, uuwi na ako. Hindi pwede. Bawal kang umalis, sasabihin mo muna bago ka umalis. Ang mukha ay nagpapakita ng loob. Kung ano ang itsura, ganoon din ang ugali, kasama ang kalusugan. Payat at mahaba ang mukha, payat din ang katawan at mahaba ang braso at binti. Maganda ang itsura sa damit, ikaw ay tipikal na uri ng good star. Pinupuri niya ako.
Pero may yin at yang ang good. Ang yang good ay diretsong tao. Ang yin good ay ayaw na kinokontrol. Diretso magsalita, ayaw papalag. Matigas, minsang mabagsik sa magulang, lalo na sa ina. Patay na ang nanay ni Daefei. Ang good, kinakalaban ng Earth, si Earth ay sa tiyan. Kaya di maganda ang tiyan mo. Tama, paglabas namin ng mga kaibigan ko. Sila okay lang, ako madalas nagtatay. Sakto lahat. Hindi talaga simpleng tao si Enifihe. Sa kayong nahihiga sa kang, masakit ang leg. Masakit ang leg ko. Matigas ang balikat at leg, kahit mahirap paniwalaan ang hula. Pero lahat tinamaan mo. May solusyon ba dito? Noong una kitang nakilala, Shifu ko. Akala ko rin, manghula siya. Sabi niya, masyadong mababa ang salitang manghula. Ngayon naiintindihan ko na. Ibig sabihin, di ka manghula. Hindi mahalaga. Basta, pwede mo na rin isipin ganun. Hindi mahirap ayusin yan. Kailangan mo lang sumunod sa yang. Hindi ko pa narinig yan. Ano ang yang? Pakinggan ang rason, maging open-minded. Wood ay nagpapasiklab sa apoy. Bawasan lang ang good energy, ayos na. Sa madaling salita, gawin mo lang to. Una, maging tao. Pangalawa, maging tama. Salamat sa payo, Master. Tatandaan ko, hindi ko pa rin maintindihan logically. Paano mo alam ang kalagayan ko? Pero may sense ang sabi mo. Alam kong hindi nagkakamali ang guhit ng kapalaran. Ito, para sa inyo. Haha, sure ka ba di ka na scam? Sigurado, pinakinggan ko lahat ng sinabi mo. Sisiguruhin kong pagbubutihin ko rin. Ito ang taos puso kong pasasalamat. Pakikuha po, please. Hindi ko inasahan na convince ko pa yung pasaway. Aminin, ang saya pala ng may progreso. Pwede kang magtanong sa tarot. Ay, pwede mo ba akong tulungan sa finances ko? Padaan po, padaan. Hello, kayo po ba si Master Wang Sanhe? Hello, ako si Wang Sanhe. Pero parang di naman ako mukhang master na yun. Baka maling tao na hanap nyo. Sabi nila, magaling daw kayo. Gusto ko sanang magpakonsulta. Pwede naman. Ay, hindi po ako ang tinutukoy. Isa kong staff sa resto. Ilang araw na siyang parang may iniisip. Hindi ko alam kung nasaniban siya. Nasaniban? Hindi ako naniniwala dyan. O baka may dahilan nga. Lahat ng makasalubong niya sinasabihan niyang mamamatay daw bukas. Ang dami ng natakot na customer sa restaurant ko, umalis sila. Pinaalis ko siya pero ayaw pa rin niyang umalis. Wala na akong magawa. Kailangan ko siyang makaharap mismo. Pakiusap, samahan mo ako. Bukas ang ikatlong mata. Hindi rin ito sa alaala. Uy, tingnan mo naman ang ayos niya. Wala siyang itsurang nagtatrabaho. Zuyan, sinabihan mo ba boss mo na baka mamatay siya bukas? Yitsen, may sakit ka ba na hindi alam ng iba? Wala. Normal lahat ng resulta ng check-up kahapon. Anong sakit naman kaya meron ako? Bakit mo naman nasabi ang tungkol sa kamatayan? Ang topic na yan. Nakakatakot pakinggan yan. Gusto ko lang magbahagi ng kaalaman. Ang tunay na kalikasan ng mundo. Ano ba yun? Lahat tayo ay mamamatay din. Maaga o huli, pareho din. Naku, baka sobrang dami mong nabasang nihilism. Feeling mo ba walang saysay ang buhay? Ilang libong araw lang ang buhay ng tao. Kung kailangan kong magsinungaling para lang makapagtrabaho, hindi ko kaya. Pagsisinungaling, anong kasinungalingan? Lahat tayo ay mamamatay din. Mahirap yan. Walang pwedeng makatakas dyan. Walang nakakaalam kung kailan siya mawawala. Baka nga bukas na. Boss you, sigurado ka bang hindi ka mamamatay bukas? Sigurado ka ba matigas ang ulo mo? Bilisan mong mag-isip ng paraan. Nagsasabi lang naman ako ng katotohanan. Sino ba ang nakakaalam kung alin ang mauna, bukas o ang aksidente? Ayan. Ikaw ay isang taong nagpa-practice. Kaluluwa mong kapareho ko. Boss you, hindi ko na agawin ang oras mo. Kausapin ko siya ng solo. Tama ang sinabi mo, lahat tayo ay mamamatay din. Hindi natin alam kung ano ang mauna, bukas o aksidente. Pero habang buhay pa tayo, hindi ba dapat mabuhay tayo ng maayos? Ang mga practitioner ay naniniwala sa pagbabahagi ng karunungan. Mas malaki ang merit sa pagbahagi ng karunungan kesa sa pera, di ba? Nagbabahagi lang ako ng aral. Gusto kong gisingin ang sangkatauhan. Walang mali, pero tingnan mo. Kailangan munang may makinig sa'yo sa pagbabahagi, di ba? Puro kamatayan ang sinasabi mo. Natakot na tuloy si Boss Yu. Ayaw ka na niyang tanggapin. Paano ka pa magbabahagi niyan? Magising tayong lahat. Lahat tayo ay mamamatay din. Walang makakaiwas. Nakakatakot siya. Parang sinaniban nga siya. Parang siya yung waiter dito sa restaurant. Ang malas naman. Alis na tayo, Tara. Dito na lang, di na tayo kakain. Tama, tama, nga. Tapos na lahat. 20 taon kong hinanap ang mga customer, ngayon wala na lahat. Ikaw talaga ha. Nako, mahirap ang assignment ko ngayon. Pero kailangan ko talagang magpaalam sa lahat. Anong dapat kong gawin? Kung unahin mong magtrabaho ng maayos.
Huwag ka muna magmadali magbahagi ng aral. Darating din ang pagkakataon sa susunod. Kapag biglaan mong tinaas ang level, nagpapatakbo ka ng mga tao palayo. Mawawalan ka ng pagkakataon. Hindi na muna ako magtuturo. Magtratrabaho muna ako ng maayos. Sa susunod na lang magtuturo, tama ba? Esan, tandaan ang pamamaraan at tamang paraan. Mas mabuting wag na lang sabihin. Kesa magulo ang aral ng badha. Tama ka. Halimbawa, pagpaalis na ang bisita. Sinasabihan natin silang mag-ingat sa biyahe. Hindi naman natin sinasabing, wag sana kayo mabangga. Para hindi ma-misunderstand. Gets ko na ngayon. Pareho ang naisabihin, ligtas na biyahe. Pero dapat positibo ang salita. Esan, ayos, tapos na. Progress 5 paghahati 79. Esan, haha. Boss, galing lang ako sa maliit na bayan. Hindi ako mahusay magsalita. Tinuruan ako ni Master Wang kanina. Naiintindihan ko na lahat. Masipag ako magtrabaho ngayon. Huwag mo akong tanggalin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ayos na siya ngayon. Mukhang sa practice lang siya nagkamali. Hindi naman siya masama. Hindi siya madaya o nanloloko. Masipag at matiisin siya. Mabubuhay ng maayos. Naman, mabuhay ng tama. Malakas ang katawan ko. Simula umaga hanggang gabi, hindi ako napapagod. Hahaha, uy. Bata ka pa pero magaling ka na. Tagal ko nang kinakausap, di ko ling malusutan. Paano mo siya napapayag? Haha, saktong lunas lang. Mahilig siya sa metaphysics. Pinag-usapan lang namin ang metaphysics. Tama nga ang mga sabi tungkol sa iyo, ang husay mo. Ay nga pala, yung ancestral tomb ng pamilya ko kailangan ayusin. Nagpa-schedule na ako dati sa Feng Shui Master. Hindi ko alam kung legit talaga siya. May time ka ba para tingnan, gamitin ang ikatlong mata? Ang paglilipat ng tomb ay hindi biro. Sa itsura mo, okay naman ang swerte mo. Bakit mo gustong ilipat ang tomb? Expired na yung lupa ng libingan. Alam ko namang malaki ang bagay ng paglilipat ng puntod. Kaya pinag-iisipan ko talaga. Kumuha ako ng master mula sa sikat na Feng Shui Company. Ano, tama ba dinig ko? Pwede palang kumuha ng shares ang Feng Shui Company. Ito si Jason, master ng famous Feng Shui Company. Jason. Feng Shui Master na English ang pangalan. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ako pinatawag ni Boss Yu. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan si Jason. Ikaw si Wang Sanhe. Paano mo nalaman pangalan ko? Nakilala mo na si Old Daoist? Ano, yung siraulong matanda? Ibig mong sabihin si master ko? Ako ang senior mo. Achoo, parang pamilyar ang pakiramdam na to. Ganyang klase ng estudyante ang tinuturo ng master natin. Paano mo nalaman pangalan ko? Hindi pa nga kita na-introduce. Sikat ka talaga na Feng Shui Master. Nung sumali ako kay Master mga 10 taon na ang nakalipas. May junior apprentice ka na ang pangalan ay Wang Sanhe. Pero ang kitaan ay after 10 years pa. 10 taon na nakakaraan? Wala pa ako dito noong 10 taon na ang nakakaraan. Ano ang pangalan ng Master natin? Haha, nagmadali noon, hindi niya nasabi. Hindi daw niya nasabi, nagmamadali kasi. Tianyi. Oh, kaya pala Tianyi notebook ang binigay sa akin ni Master. Bihira magkwento si Master tungkol sa mga puntod at multo. Hindi ko akalain na si Senior ang gumagawa ng mga yan. Senior, gusto kong matutong manghuli ng multo. Hindi pwede. Bakit naman, ang unang skill sa panghuli ng multo, mabilis tumakbo. Hinabol ako ng multo noon, nakatakas lang ako after more than 10 kilometers. Kaya mo ba yun? Di nga ako pasado sa 1 kilometer run last semester. Wala akong lakas. Nakakahiya naman kung ganun. Hindi seryoso talaga si Senior. Tara na, alis na tayo. Tara, nagmamamadali tayo. Dito na to. Nako, baka maging corpse zombie. Bakit magiging zombie naman? Boss Lee, ilabas mo muna lahat. Pakisuyo po, mga master. Esan. Hawakan mong mabuti yan para sa kaligtasan. Tingnan mo nga, Senior, ang weird ng posisyon ng kabaong. Nakabaling pa nga. Sino kaya ang maglalagay ng ganyan? Sigurado ka bang tao ang naglagay niyan? Hindi tao ang naglagay niyan, baka multo ang naglagay niyan. Dali, lumayo tayo. Kuya, ayos ka lang ba? Sutil ka talaga, grabe, sobrang sakit na, hindi mo ba kita? Di ba sabi ni Master, ang metaphysics ay siyensya din? Siyensya nga. Yung mga mata mo ganito na, ganito pa ba ang scientific? Pwede mong isipin na ganun. Ang bulok na hangin ay nagdudulot ng di kilalang nakakapinsalang gas.
Madaling makasira ng balat, malapit ako, kaya malaki ang epekto. Paano mo ipapaliwanag na minsan araw, minsan gabi bigla? Bulok na hangin sa ilalim ng lupa, nagiging ibang uri ng nakalalasong gas. Nakakaapekto sa isip, kaya nagkakaroon ng guni-guni. Nasa pwesto ka kung saan pinakamatindi ang epekto. Akala niya bata pa ako. Ilan pa bang kasalanan ang ilalagay sa gas na di kilala? Ilang taon pa lang nakalibing ito. Paano agad nagkaroon ng nakakapinsalang hangin? Hay, ganyan talaga ang buhay. Gusto mo pa rin bang matutong manghuli ng multo? Ah, ayoko na, ayoko na. May swerte ka sa tadhana. Mas mabuti kung makakakilala ka ng ibang sekta. Pag-aralan mong mabuti, doon ka unlad. Kamakailan, nagkataon din. Nakilala ko pa nga ang isang Qigong master at isang Buddhist Zen master. Ayos, mas lawakan mo pa. Mas lawakan pa. Halimbawa, lampas lahi, lampas relihiyon. Puntahan mo si Master Bingsu. Isa siyang dakilang gurong nagbabanal. Mukhang maaasahan talaga si kuya. Master, niloko ako ng boyfriend ko. Pakiusap, tulungan mo akong ibalik siya. Ibalik mo sana siya sa akin. CJ, pwede. Magkano kailangan? Kaya ko siyang ibalik sa pamamagitan ng ritual. Pero katawan lang ang bumabalik. Basta makabalik siya. Dati nagpagawa na ako ng ritual. Pero naloko lang ako. Iginagalang kita. Naniniwala akong kaya mong ibalik siya. Pwede naman. Pero tao lang ang babalik. Hindi na siya magmamahal sa'yo. Tao lang kailangan ko. Sayang, konti na lang. Ngayong nagkita tayo, tutulungan na rin kita. Sa lawak ng mundo, hindi maubos ang mga lalaki. Bakit kailangan siya pa? Ayoko rin sana, pero tuwing naaalala ko mga pinagsamahan namin, ang sakit, gusto kong umiyak, hindi mapigil. Maganda ka, matalino ka, maganda trabaho mo, bata ka pa. Mahalaga ang oras mo. Huwag mong sayangin sa hindi nagmamahal sa'yo. Naiintindihan ko na, sobra akong nakakapit. Salamat, Master. Bakit nagbago agad ang tingin ng dalaga? Matagal na siyang nakapagdesisyon, kulang lang ng tulak. Ha. Ginoong Sanhe, manganganak na si Kiyin. Sabi ng doktor, hindi stable ang tibok ng puso ng baby. Rekomendado ang T-section. Pero gusto ni Kiyin natural birth. May paraan ka ba? Wait lang, tuturuan kita ng pampakalma. Saluhin mo ang gitna at singsing na daliri. Unat ang iba pang daliri. Ay kurba ang hintuturo sa base ng hinlalaki. Ipanatili ang hawak na yan. Master Sanhe, salamat talaga sa'yo. Pag ginamit yung mudra, naging stable agad ang heart rate ng baby. Nakayanan ni Auntie ang normal delivery. Sa wakas, 3.75 kilo. Ang cute-cute ng baby. Napakaliwanag ng mata. Sobrang cute. Ay, grabe dami nito. Tama na to, dahil siya ay swerte sa pamilya. Parang reinkarnasyon ng badha. Sadyang pag-ibig ay di nagtatagal. Isang buhay, maagang tapos. Ay, may isa pa. May constipation si Iyin. May sugat pa dahil sa delivery. Takot siyang puwersahin. May alam ka bang remedyo? Subukan mo ang oil flow technique. Gamitin ang sword finger sa hangin. Gumuhit ng oil release character sa tiyan. Isang set ay 7 ulit, pwede kang magsulat pa ng ilan. Wow, effective talaga Euros 2. Kuya San. Ang batang chubby na ito, dati pa niyang sinumbong sa may-ari na naloko raw siya. Ikaw pala yun. Anong nangyari kay Little Bon ngayon? Hindi na ako pinapansin ni Dule. Nag-away kayo ni Dule? Hindi naman. Ang tagal bago siya makalabas kahit isang utot. Tawagan ko na lang si Dule, itanong ko. Anong meron sa inyo ni Little Bon? Walang problema. Nag-away ba kayo? Ano ba talaga ang nangyari? Wala talaga, hehe. Pabalik-balik lang tayo. Iyak nang iyak si Little Bon sa akin. Sige, ikaw na ang umaliw sa kanya. Ikaw, hindi mo palinaw ang relasyon nyo. Anong eye comfort ko sa kanya? May sayad ka ba? Nga, may tupak ako, kulang sa isip. Parang pagpiga ng toothpaste. Tagal bago lumabas. Siguro sobra lang mahal niya ako. Ibig bang sabihin, sobrang in love sila? Saan mo nakita yun? Ang tagal na niyang di nagpaparamdam. Hindi sumasagot sa tawag ni text. Baka may ikinagalit siya. Pero kaya bang magalit ng ganito katagal? Ibig bang sabihin, mahal niya talaga ako? Kahit maliit na bagay para sa akin, malaki sa kanya. Anong klase ang logic mo? Perfect circle nga. Simple at masaya kayong dalawa. Walang masamang intensyon. Magkamukha pa kayo. Wow, ang perfect ng hinlalaki mo. Iba ang paraan ng paglambing mo Hindi ako nagbibiro. May kaalaman din ako sa palmistry. Una ko tinitingnan ang kamay ng tao. Sa tagal ng panahon, marami na akong nakita. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong hinlalaki. Sir, ganito ba ang kamay ko? Uy, sobrang baluktot niyan. Ang taong may ganitong palad, marunong magsalita depende sa kausap. Marunong din sa mga espiritu. Naku, yung mga di nababaluktot ang thumb. Tuwid ang loob, hindi marunong magpaligaya ng salita, pasensya na. Ako lang nagsasalita dito. Hindi ko patanong kung bakit ka nandito kay Master Wang. Hello sa lahat, pakilala muna ako. Bago ako rito, may sariling pwesto. Palm reading ang specialty ko. Ako si Dahay. Kung mas matanda, tawagin niyo akong Kuya Hai. Nandito lang ang pwesto ko. Sa totoo lang,
Yung nagpapanggap na psychiatrist na purple robe. Wala na siya ilang araw na. Sabi, 3 araw sa Invernal siya tumambay. Saka lang nailigtas. Pagkatapos, nabaliw at dinala sa mental hospital. Sabi nga, karma lang. Sanhe, kakaiba talaga ang hinlalaki mo. Kung matigas at tuyo ang daliri, matigas ang ulo, di madaling sumuko. Madaling madapa, nagpapagod ng wala. Pero sa'yo, matuwid pero hindi matigas, maayos ang joints. Yan ay palad ng may pride. Master Wang, madalas akong magkasakit. Laging inuubo at nilalagnat. Hindi pa rin ako magaling sa ngayon. Hindi pa talaga gumagaling. Nagpatuloy na naman ang sunod na problema. Mga kailan ba nagsimula ito? Nasimula. Simula nung lumipat ako sa bagong inuupahan, nagsimula na. Baka masama ang feng shui ng kwarto nila? Sangko, Sixing Shen ang bago kong ka-roommate. Kung totoo ang feng shui ang problema, lahat kami dapat apektado. Pero siya lang ang palaging nagkakasakit. Wala namang problema sa amin ng ibang roommates. Sabi ni Heije, marunong ka raw tinitingnan ang feng shui. Tara, samahan mo akong tingnan dito. Kapag nagpatuloy pa to, lilipat na naman ako ng bahay. Grabe, abala yan. Huwag kang mag-alala, tingnan natin. Sige, gamitin ko na ang third eye. Wala namang kakaibang bagay sa loob ng bahay. Mukhang normal lang din sa labas. Yitset, di ko mahanap ang dahilan Siguro di lang talaga tugma ang kapalaran ko sa bahay na Yurusto. Subukan ko lumipat ulit sa iba. Di tugma ang kapalaran at bahay? Naku, paniniwala mo naman yan. Minsan kahit ayaw maniwala, napipilitan ka rin. Kung ikaw kaya, araw-araw kang may sakit. Malamang maniniwala ka rin, Xingchen. Gusto mo, subukan mong baguhin ang pwesto ng ulo mo habang natutulog. Madali lang naman baguhin ang posisyon sa pagtulog. Epektibo kaya? Master Sanhe. Binago ko na ang pwesto ko. Gumana nga. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Pero parang may something sa paa ko. Anong nangyari sa paa mo? Parang may kirot sa pagitan ng mga daliri ko sa paa. Alam ko na. Malaki ang sansa na may masamang hangin sa ulunan ng kama mo. Pero di naman abot ng bintana ang hangin dyan. Siguro galing aircon, walang hangin na galing sa pinto. Saan pa ba galing ang hangin? Tara, tignan pa natin ulit. Di ako naniniwalang di kayo tugma ng bahay. Napaka-cheesy naman ang dahilan na yan. Pinakaposibleng dahilan, may masamang hangin talaga. Saan kaya galing ang hangin? Paano kaya umaabot sa kama mo? Brownout pa ngayon? Naku, naloko ako ng seller. Diyan ka muna sa kwarto. Titignan ko saglit. Anong nangyari kay Heije? Heige, okay ka lang ba dyan? Hehe, okay lang, okay lang. Walang problema. Naloko lang ako ng seller. Bumili ako ng microwave online. Sinubukan ko lang kanina. Biglang nag-short circuit. Siguro nag-trip ang breaker. Nag-ingay pa Anong nangyari dito? Ang dilim dito, wala akong makita. Nang kinukuha ko yung phone ko, natamaan ko pa ang steel basin. Pati mga chopsticks, spatula at kutsara. Nahulog lahat sa sahig. Haha, ayos lang. Aayusin ko lang. Pakion mo na lang yung breaker, ha? Heije, kailangan mo ba ng tulong? Ayos lang ako dito, hindi kailangan. Tumulong ka muna kay Xingchen. Sanhe, halika dito tingnan mo to. Bakit di pa rin umiilaw yung ilaw sa kwarto mo? Nasira ba kanina? Hindi naman. Mamaya na natin pag-usapan. Pasok ka muna dito. Ano meron? Tingnan mo na lang. Anong nangyari sa aircon? Electric fan ba yan? Nasaan na yung electric fan? Kita mo na. Ito na nga yung problemang lugar. Paano mo nalaman? Nung nawala ng kuryente kanina, nung lumabas ka. Naisip ko, saan pa kaya pwedeng pumasok ang hangin? Bigla kong napansin may liwanag doon. Swerte lang siguro, kung hindi ang liit ng siwang na yan. Malabo ko pang makita. Ganyan kalaking butas, ganun ba kalaki epekto? Ang hangin at alikabok na yan, dala lang ng matinding pressure. Mas malakas ang tama ng hangin sa katawan. Sa open field, walang ganitong epekto ang hangin. Mas maliit ang butas, mas matulis ang hangin, mas obvious ang epekto. Dati mahilig din akong magbasa tungkol diyan. Kaso ang hirap intindihin nung komplikado. Hindi ko rin matandaan yung mahahaba. Pero ngayon, mas madali ko nang maintindihan. Ang pag-aaral ng Feng Shui, kapag puro memorization lang, hindi mo maintindihan talaga. Ang dami ng gamit sa bahay. Nagbabago palalo ang teknolohiya. Ang daming bagong bagay na naimbento na wala sa mga lumang libro. Paano mo malalaman kung mali pag naupo ka lang at binabasa mo? Nga, tama ka dyan. Dati bumili ako ng Feng Shui na libro. Yung tungkol lang sa pananakit ng likod, lagpas 100 dahilan pa ang nakalista. Nawalan na ako ng gana. Ngayon puro tricks ang nakikita online. Pira-piraso pa yung mga tip, hindi buo ang sistema. Pampasaya lang siguro. Pero pag seryoso na, di siya umepekto. Kamusta na dyan, Sanhe? Kailangan mo ng tulong. Nahanap ko na ang problema.
Hanap ka lang ng sealant, tapalan natin yan. Hahaha, talagang ikaw lang makakagawa nito, Sanhe. Salamat ng madami, ipapakilala talaga kita sa opisina. Sila na ang magpapatingin ng feng shui sa iyo. Master Wang, gusto kong ayusin ang career lock ko. Weird kadalasan kasi. Only yung mga nahihirapan sa trabaho ang gustong ayusin ang career lock. Pero sa'yo, mukhang maganda ang takbo. Actually, sobra pa sa normal. Miss, kung gusto mong makita ang career mo, sa akin ka na lang. Ay hindi na, no need. May nirekomenda sa akin si Office Mate Eurosti si Master Wang. Effective daw talaga siya, kaya doon na lang ako. Di ka ba na-promote o tumaas sahod itong mga nakaraan? Paano mo nalaman? Totoo, nag-promote nga ako buwan na nakalipas. Galing mo ah, okay naman pala career mo. Bakit gusto mo pa magpa-feng shui? Kahit malaki kita ko, mas malaki rin ang pressure. Master, ayusin mo naman feng shui ko. Yung mas malaki kita pero walang pressure. Sa tingin mo, yung mga pinakamayayaman, mas stress ba sila kaysa sa ordinaryong tao? Yung mga bilyonaryo, ang laki ng kumpanya nila. Marami silang aasikasuhin. Siguradong mas malaki ang pressure nila. Sila na ang pinakamapalad. Ang dami na nilang pera, pero di pa rin mawawala ang stress. Paano pa kaya tayo? Master, parang life coach ka pa. Kausap pa lang kita, gumaan na pakiramdam ko. Di ka nga mukhang fortune teller eh. Hindi naman talaga ako manghuhula. Paano nga ba ang isang tunay na manghuhula? Naglalagay ng mga props. Iba kasi kahit di ganun kagaling. May mga nilalagay silang gamit, para singilin ka ng mahal. Ikaw lang yata Euros yung di ganun. Pinapaharap mo lang kami sa totoo ng buhay. Haha, mukhang madalas ka nang magpahula. Marami ka ng eksperyensya. Siyempre, expert ako dyan. Pero kahit di ganun ka-epektibo ang props, nai-inspire ka somehow. Kasi may pag-asa, pero tuwing magbabayad lang nararamdaman ang hope. Pagdating ng resulta, nalaman mo na agad, disappointed pa rin. Tama, ganun nga. Pero pagkatapos malungkot, hanap ka ulit ng bagong master. Bili ka ulit ng bagong pag-asa. Kung gusto mong pang-comfort, meron din akong feng shui items. Ay teka, mali pala. Hindi dapat ganyan. Dapat ipinapaliwanag mo, ipinapromote mo, sabihin mong, kapag ginamit ko ito, mararamdaman ko. Natutupad lahat ng gusto ko. Saka lang ako bibili ng mahal para makuha yon. Hahaha. Gusto mo yata lokohin kita eh. Nga, parang ganun na nga. Bakit nga ba ako ganito? Hindi ka naman tanga eh. Normal lang gustong umiwas sa malas. Sino bang ayaw kumita ng walang kahirap-hirap? Kung may gamit lang talaga na nakakatotoong baguhin ang buhay, magkano kaya ang bentahan nun? Hindi magagawang bilhin ng masa yon. So ibig sabihin, may mga tunay na malalakas na feng shui masters pa rin. Tulad ng mga taikoon, may sarili silang feng shui master. Hahaha. Hindi naman tanga ang mga mayayaman. Bakit pa nila kailangang magpagawa ng sarili nilang feng shui master? Maraming matagumpay ang naniniwala sa kapalaran. At nirerespeto nila ang feng shui. Pero hindi ibig sabihin kaya mong baguhin ang tadhana dahil lang sa feng shui. Nga naman, kung totoo yan, edi lahat sana yumaman na. Malinaw yung paliwanag mo, medyo paikot lang yung pagkakasabi mo. Haha, sakto hula mo. Mahina ako sa pagsasalita. Kaya pinili kong mag-science noon. Basta naintindihan mo na, gusto mo bang ikaw magsabi ulit? Matututo ako sa'yo. Nako, di ko rin kaya yan. Hindi porket magaling pumuna, magaling din magluto. Akala ko dati master kang manghula. Mukhang hindi nga pala. Siyempre, hindi ako yun. Huwag kang manghula para sa iba. Karamihan sa manghula, puro pakotse lang. Pare-pareho lang din, good vibes lang o pananakot para kumita. Ang iba pananakot, ang iba papuri, pareho lang. Sa mga tunay na master, negative pa nga ang tingin sa panghula. So paano mo i-describe yung sarili mo? Hindi ko iniisip masyado. Alam ko lang kung ano ang ayokong gawin. Hindi ko pa sure kung ano gusto ko. Hehe, di ka nga bagay maging manghula. Hindi mo kasi kayang manguto. Pwede kang life coach. Ang galing mong pumili bilang life coach. Malaki potensyal ng industriya na iyan. Tutu. Paano? Simula last year, pumasok na tayo sa ika-siyam na yugto ng 3 yuan siyam lock. Dumami ang nagkakaproblema sa mental health. Sa lahat ng larangan, marami talagang manloloko. Walang pera. Depressed pa rin. Mayaman? Depressed pa rin. Emotional at mental na suporta. Yan ang uso ngayon. Ayos yan. Pero marami talagang manloloko sa industriyang ito. Hindi naman ako marunong manlinlang, okay kaya ako. Madali lang yan. Singilin mo na lang pag gumana sa kanila. Haha, ayos yan ah. Uy, kung may time ka, kwento mo naman yung panghula. Tama ba, posible ang accurate na hula? May oras naman ako, pero yung hula na alam ko. Iba kaysa sa iniisip mo. Oh. Huwag kang mag-alala, may ilaw na sa puso ko. Kahit anong sabihin mo, okay lang. Pwede mo bang ipangako na di ka na magpapahula ulit? Hindi ba pwedeng accurate ang hula? Bakit hindi pwede? Dahil babawal tuklasin ang langit. Anong langit-langit? Yung mga master na nakikita mo, 99 scammer. Sayang oras at pera. Hindi sila tama ang hula. Hindi lahat ng scammer magaling humula. Maliban na lang kung tanga sila, pati scammer nakakakuha ng tama? Bakit? Dahil gumagamit sila ng psychology. Sige, ikwento mo na. Sige na, ikwento mo. Psychology ng panghula. Basta may magtanong. Kapag tungkol sa kasal, sabihin mong may problema ang love life. Pag career, sabihin mong may hadlang sa trabaho. Basta hindi nang bubuwisit, madali lang pahulaan. Paano kung maling-mali yung hula? Sabihin mo hindi siya sincere. Pareho lang, kaya walang mali sa hula-hula. Ah, ganun pala yun.
Excuse me po, may Wang Sanhe Master ba dito? Naghahanap ka kay Master Wang. Dito ka. Hello po, Master Wang Sanhe. Ah, siya nga. Sorry po, nagmadali kasi ako. Narinig kong magaling daw si Master Wang dito. Kaya ako pumunta. Di ako karapat-dapat, sobra naman po. Ano pong concern mo? Si Master, pinsan ko po. Biglang nagka-kidney failure siya. Siya namang asawa niya, nagka-depression. Sa tingin mo may Feng Shui problem ba sila? Kidney at depression. Sa Feng Shui, iisa lang dahilan yan. Kidney ay may kaugnayan sa tubig. Depression ay emosyonal na issue, pero related pa rin sa tubig. Ibig sabihin, may problema sa tubig. Ano ibig sabihin ng problema sa tubig? Hindi literal na tubig yan. Enerhiya yan sa 5 elemento. Ang kan, tubig, nasa hilagang parte. Sa Feng Shui, tubig sa hilaga ang ibig sabihin. Ang galing mo, Master. Yung dati nilang bahay, may malaking hukay sa hilaga. Nag-iipon ng tubig kapag umuulan. Parang maliit na lawa. Lumipat sila para magpagaling. Hindi pa rin nakaligtas. Baka may ibang bagay pang mali sa bahay. Kailangan pag-aralan lahat. Wait lang, Master. Tatawagan ko muna pinsan ko. Kuya, may pag-asa ka na. May nahanap akong galing na Feng Shui Master. Baka naloko ka lang. Hindi siya scammer. Kung wala ng silbi ang medisina, bakit hindi subukan ang ibang paraan? Hindi ako naniniwala sa mga manghula. Para na rin sa bata. Hindi kuya, ako nang bahala sa gastos. Ako na bahala, huwag kang mag-alala. Wala na akong ibang sasabihin. Tawag na, di mo na kailangan gumastos. Bakit hindi mo subukan? Yung pinsan ko, wala pang alam sa Feng Shui. Hintayin mo ako ha. Ate, may kilala akong magaling. Kasama ko si kuya mo ngayon. Narinig ko lahat, hindi tayo susuko hanggang dulo. Bata pa si kuya. Naiintindihan namin ang malasakit mo. Huwag kang magpaloko. Hindi siya scammer. Bata pa yung anak. Subukan na lang natin, hello. Bakit di mo subukan? Iba-iba ang kapalaran ng tao. Hindi rin sure kung ayusin ang Feng Shui. Baka hindi maging ayon sa inaasahan. Mali pa ang isipin nila sa'yo. Ganon talaga ang kapalaran. Hindi kailangan pilitin. Bakit hindi mo subukan talaga? Mas mahalaga ba ang pera kaysa buhay? Tama lang na mag-ingat sila. Maraming manloloko talaga. Ang kaya lang natin, respetuhin ang kapalaran ng iba. Ako na po, Master. Gusto ko sanang itanong, huwag magmadali, isa-isa lang. Paano po gagamutin ang hilo sa bayahe? Bumili ng kahit anong anting-anting okay lang. Hindi kailangan ng pakwan bagwa. Sa numerology, may code na 070 para sa hilo sa bayahe. Idasal mo lang sa isip mo. May basehan ba ang numerology? Gagana ba ang pagbigkas ng numero lang? Numerology ay mula sa bagwa. Bawat gwa ay may sariling numero. May kaugnayan sa iba't ibang enerhiya. Sa pagbigkas o pagsusulat ng tamang kombinasyon ng numero, maapektuhan ang ating katawan. Master, ganun din ba sa pananakit ng likod? Anong numero po ang pwedeng gamitin? Isa 000650 o kaya 60005070. Kung alin mas komportable, yun gamitin. Paano kung sa mata? 72006500 o kaya paulit-ulit na 00. Kung alin mas magaan, yun banggitin. Bakit kailangan pumili ng mas komportableng numero? Base kasi ito sa Chinese medicine. Bawat tao, iba-iba. Halimbawa, magkaibang timbang ng pasyente, magkaiba din gamot. Ang practice ang magsasabi kung gumagana. Ganun pala, ngayon ko lang nalaman. Grabe, nakakagulat. Ang galing nito, ang tabako kasi. May nombrong pampapayat ba? 010820. Pag masakit ang ngipin, subukan mong umunguya ng paminta at magmumog ng tubig alat. Sa hilo sa bayahe, pwede ring dikitan ng luya sa pusod. Master Sanhe, sabi mo ang galing mo. Bawat labas mo ba, nagpapahula ka sa sarili mo? Kilala mo ba si Confucius? Bayan ng Kong at Meng, lupang ng kagandahang asal. Hindi ba ito promotion ng lalawigan nating Shanhe? Sino ba ang di nakakakilala kay Confucius? Sabi ni Confucius, ang magaling sa chess, di nang hula. Ang eksperto sa I Ching, di na nagpa-predict. Anong kinalaman ng panghula kay Confucius? Pag di siya nagpa-predict, bawal na ba sa iba? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Yung kasabihang magaling sa chess, di nangangahulugang bawal manghula. Ibig sabihin, naiintindihan nila ang pagbabago ng yin at yang. Kahit di hulaan, mapapansin din nila ang palatandaan at takbo ng mga bagay. Malalaman nila ang sanhi at bunga. Kung laging umaasa sa hula, parang sumuko ka na sa sarili mong tadhana. Parang naging sunod-sunuran ka na sa kapalaran. Nananangguni ka na lang. Sa tarot, pwede naming hulaan ang sarili namin. Hindi kaya, hindi ka lang bihasa sa I Ching. Kaya naghahanap ka lang ng dahilan? Tama, hindi ako eksperto. Hindi nga, akala ko Daoism din ay naniniwala sa I Ching. Alam ko na. Yung damit ng mga Daoist master, madalas may bagwa sa damit at gamit nila. Pati pang hula, sakop din ng Daoist, di ba? Marunong ba maghula ang mga Confucian? Hindi lang Daoist. Confucian, legalist, strategist, yin yang sect. Lahat may ugat sa I Ching. Kaya kapag may nagsabi bihasa siya sa I Ching, malamang nanloloko lang siya. Pati sa mga ksiyansiya na nobela, di ganyan kayabang ang karakter. Sino bang ayaw ng isang master na pwedeng manghula at magbago ng kapalaran? Parang Diyos, hula at palit buhay. Para laging swebe ang buhay. Lakbayin mo ang sarili mong landas, di ito hinuhulaan lang. Nasa tao ang gawa. Kung may tutulong, mas madali ang lahat, di ba? Hahaha, ito, palitan ko ang tanong. Sino ang kilalang Daoist sa kasaysayan? Alam ko si Yuan Tiangang. Kilala ko rin si Li Chanfeng.
Marami pa talagang sikat na daoist na kilala ng lahat. Hindi lang alam ng iba yung tunay nilang katauhan. Ah, marami pa pala? Piling-pili ang kilala ko. Sabihin mo pa nga, Libay, Wang Sizi, His Haishang. Yung nagsabi ng Ki Febrero, damang-dama ang simoy ng hangin. Daoist din pala sila. Marami pa. Sushai, Zhuchliang, Watu, Zhang Songjing, Li Shezhen. Paano naging daoist sila? Parang di nakakapaniwala. Sige, ay si-search ko nga. Ang dao ay isang batas. Batas ng malusog na pamumuhay. Batas kung paano gamutin ang sakit. Batas ng mga makata. Mga daoist din ay tao. Kailangan din kumain. Kailangan din magtrabaho. Kailangan din mag-alaga ng pamilya. Nag-excel lang sila sa pag-aaral ng dao sa sariling larangan nila. Sa tingin mo, kaya sumikat ang daoist noon. Dahil marami silang alam na magic. Parang nagtuturo ka ng musika sa kalabaw. Sample lang yun. Hindi lahat ng daoist ay sikat. Maraming di interesado sa pangalan o kayamanan. Haha, sipag mo sa pagbabago ng kapalaran ha, miss. Tingnan ko palag mo ah. Pwede talagang magbago ang kapalaran. Minsan, instant pa ang resulta. Totoo bang pwedeng magbago ang tadhana? Gusto ko malaman paano. Isang taong destined to live 100 years. Kung lagi siyang may dalang kutsilyo at nagwawala, hindi kaya mapahamak siya. Paano kung puro ang record niya, tapos biglang nang hold up ng bangko, di ba hulihin din? Laging pangit na halimbawa ang binibigay mo. Sino bang gustong ganong pagbabago ng buhay? Peking pagbabago pa rin yun. Basta may pagbabago, may pag-asa pa rin. Tama, kung pwede magsad bakit hindi pwede mag-good? Talaga bang pwedeng gumanda ang buhay? Syempre, totoo yan. Kung pwede pababa, pwede din pataas. Bigyan mo nga ako ng example. Isang top student na kayang pumasok sa Kinghua o Bida. Kung gugustuhin niya bumagsak, madali lang ba bumagsak? Ang dali nun. Paano kung yung bagsak gusto maging top sa Kinghua o Bida? Pwede, pero ang hirap niyan. Grabe, hirap talaga. Ang gusto nyo, effortless na pagbabago ng buhay, di ba? Ayaw nyo talaga magsikap. Sa pagbabago ng buhay, may effort, may balik. Gaano kalaki effort, ganun din ang balik. O kaya isang maliit na red envelope lang. Gusto mo lifetime na swerte. Impossible yon. Bakit ang dami pa ring nagbibenta ng feng shui items? Hahaha, mga feng shui items. Kung nagpapayaman yan, sana ang proyekto ng gobyerno. Lahat bigyan ng swerte bracelet. Ang dali lang sana. Ibig mo bang sabihin, walang silbi ang feng shui items? Simple lang, may silbi, pero hindi yung nasa isip mo. Isipin mo feng shui items parang jacket lang yan. Sa taglamig useful, sa tag-init di kailangan. Ganun pala yun. Ngayon gets ko na, nag-aaral tayo ng prediction para makita natin ang landas. Malaman saan may peligro. Para maaga tayong makapagplano. Tama, sang-ayon ako dyan. Pera at career pa lang pinag-usapan natin. Paano kung tungkol sa health? Minsan, pwede maging deadly. Seryoso ba yan? Paliwanag mo nga, ganito kasi yan. Hanggat normal ang body temperature mo, mas mataas ang temp, mas malakas ang resistensya. Kapag mababa temp mo, posibleng senyales na yun ng cancer. Ha? Cancer, nakakatakot nga. Nakakatakot kasi di natin alam. Alam nyo ba, ang lamang loob natin? Alin kaya pinaka-protected laban sa cancer? Ang puso. Tama. Puso man ay 0.5 lang ang timbang ng katawan. Pero 11 ng hit, dito nang gagaling. Pangalawa, ang pali, spleen. Para din sa paggawa ng dugo. Medyo mainit din ang temp niya. Ibig bang sabihin kung uminit ang katawan natin? May iwasan ng cancer. Habang normal ang temp, pag 37.1 degree K, 5 beses ang lakas ng immunity kumpara sa 36 degree K. Ibig bang sabihin, pag mataas ang temp, di ka magkaka-cancer? Hahaha, hindi ganun. Ang temperature, indicator lang. Parang language test mo, isa 0 points lang. Kapag ganyan ang score, di ka pasado sa Tsinghua o Bida. Pero kapag perfect score ka, di ibig sabihin sure pass ka rin. Haha, miss, sa sinasabi mo, di na kailangan gamutin ang cancer. Pakuluan na lang sa kaldero, gagaling na? Hahaha. Gets ko na. Ibig sabihin ni Sanhe, di dapat pagkaabalahan ang temperature. Ayusin ang katawan, magiging healthy ka, babalik din sa normal ang temperature mo. Tama, mula sa punto ng chemistry. Ang acid at alkaline level na apektuhan ang immune cells. Kapag acidic ang body fluids, bumababa oxygen. Kapag kulang ang oxygen, pwedeng magka-cancer ang cells. Ngayon ko lang naintindihan, bakit ikaw ang kilala sa Sun Street, Wang Sanhe? Um, Hindi lang Tiani notes ang meron ako, libo-libo ang libro ko. Ang tindi mo talaga, dapat ka talagang maging guro. Parang isang taong seminar ang nangyari ngayon. Nga, sobra. Ang dami kong natutunan. Dahil sa totoo kang magsalita, ipapakilala pa kita sa ibang kliyente. Hello, Sanhe. May problema, may lagnat ang bata. May alam ka bang pampaginhawa? Masyadong bata pa kasi, baka hindi kayanin ang gamot niya. Kalma lang, kumuha ng pulang sinulid, idiretso mula ulo hanggang paa ng bata. Putulin ang dulo, ipasok sa karayom. Maghanda ng mangkok na puno ng tubig sa kalan. Isabit ang dulo ng sinulid sa mangkok na may tubig. Isabit ang isa pa sa gilid ng mangkok. Sige, salamat.
Oh, hello, tita. Effective kay M. Sanhe, bumaba ang lagnat. Bakit nakakatulong ang pulang sinulid at tubig pampababa ng lagnat? Paano ko ba ipapaliwanag yan? Isa ito sa mga pamamaraan ng Zuyu. Bukod sa mga talisman, may Zuyu din, at may mga orasyon din. Pati ritual gamit ang iba't ibang bagay. Kasama ito sa sikolohiya ng Chinese medicine, para itong therapy gamit ang isipan. Nagagamit pa talaga ang isip bilang power? Di naman ito immortal cultivation. Serious na medicine ito, napag-usapan din ito sa Taoist medicine at Huang Di Jing. Noong unang panahon sa paggamot, pinapabago lang ang enerhiya at isipan, tulad ng paglalagay ng langis. Scientific ba ito? Nakalimutan mo na ang quantum mechanics. Matagal ko na narinig ang theory na yan. May entanglement daw ang mga quantum. Di ko talaga alam kung scientific yan o hindi. Isa sa mga nagtatag, si Einstein din, ang tagal na pala ng quantum mechanics. Naipapasa ng isip ang sakit daw. Matagal na itong natuklasan ng mga ninuno natin. Sir Sanhe, bakit ang dami mong alam na kakaibang bagay? Interes ang pinakamagaling na guro. Little Monk, nakikita ko na may mala sa tadhana mo. Master Chen, ang galing ng hula mo. Master Li, hindi ako naniniwala. Teka, ano talaga apelyido mo? Ako ay si Zhao. Bakit may tumatawag sa'yo ng Master Chen? May tumatawag pa sa'yo na Master Li, haha. Siyempre di ako mapapantayan. Kaswal lang kami nung iba, hindi ko kailangang maging totoo sa kanila. Sa'yo ko lang sinasabi ang totoo. Grabe, iba nga ako. San, malupit din si matanda, alam niya ang totoong pagkakaiba. Ano talaga trabaho mo? Ako. Ang dami kong alam. Ganitong ganito, wala akong di alam. Gusto mo maging apprentice ko? Ituturo ko sa'yo ang Heavenly Eye. Parang nagbebenta ka lang ng gamot, hehe. Kaya nga gusto kita eh. Tamang-tama. Totoong nagbebenta ako ng gamot. Pampagamot saan? Lahat ng sakit kaya ko raw gamutin. Kahit ano, kaya daw. Ibig sabihin, wala rin kaya. Health supplement lang yan. Parang ganun, pero medyo pang masa ang tawag dyan. Ano yung pang mataas na tawag? Elixir ng mga immortal. Puro kwento lang yan. Walang ganyang bagay. Ba't ba ako nakikipag-usap sa kanya? Gusto mo ba maging apprentice ko? Ituturo ko sa'yo. Ano naman yun? Pang-ayos ng 5 organo. Pinalalawak ang mga energy channel sa katawan. Nililinis ang mga ugat, nag-iipon ng enerhiya. Nutrisyon pati sa kaluluwa. Nagpapahaba ng buhay. Grabe, lahat kaya mong gamutin talaga? 5 organo, energy channel, kaluluwa. Kompleto na lahat. Syempre, dapat lang. May naniniwala pa talaga sa floorball. Pag maliit lang ang sakit, kusa namang gagaling. Di ibig sabihin, effective ang elixir ko. Paano kung malubha ang sakit? Pag malala, di na kaya. Pati ospital sumusuko na. Bibili lang sila ng pag-asa sa akin. Wala namang magrereklamo kung di natupad ang pag-asa. Paano kung may mangulit sa'yo? Hindi, wala makakakapit sa akin. Puro hari na lang yun, walang halo na kahit ano. Mas healthy pa yan kesa sa kinakain mo sa labas. Sinabi mo pa business secret mo ng diretso. Totoo ba, ganyan ka kadirek? Bakit parang ang lakas mong magsinungaling? Wala ka bang konsensya? Ano bang alam mo, pag-asa ang binibenta ko. Walang presyo ang pag-asa. Konting halaga lang singil ko. Walang limit ang pag-asa nila. Charity na ito para sa akin. Malapit na akong malito. Paano nga ba ako makakalamang sa scammer na to? Wala talaga akong talento para dito. At di ko rin magagamit yung tekniki mo eh. Tingnan mo, ang dami ng tindero dito sa kalsada. Baka pwede kang pumili ng maswerteng apprentice. Wag, ikaw kasi, swerteng bata ka. Kasi hindi mo naman kailangan yan. Pero may mga taong gagamit niyan, kahit wala ako. May Master Zhang pa rin. Si Master Li, kahit paano, tumutulong din. Di ko naman sila niloloko ng masama, di ba? Ano ba talaga gusto mo makuha? Gusto ko lang na ang mga gawa ko sa buhay. Sana maisulat sa libro someday. Magpakailanman ang pangalan ko. Yun lang, wala na akong regrets. Alam mo, kung gusto mong humugot sa puso ng tao, kailangan alam mo muna kung anong klaseng tao siya. First question. Alam ko yan. Ang pagtukoy ng ugali, tinitingnan ang hitsura bago magsalita. Doon mo makikilala ang ugali at kapalaran niya. Bakit, mababa ba yan? Sa tingin ko, useful din yan ha. Saya ko pa nga i-share eh. Sa harap ng scammer na ito, para akong walang kwenta. Pinavivi ako. Sige nga, magpakitang gilas ka naman ng mas mataas. Haha, sabi ni Mencius, nasa mabait yan. Walang mas hihigit pa. Sabi ni Da Vinci, ang mata ang bintana ng kaluluwa. Sinabi rin sa Lotus Sutra, ang dignidad ng mukha, lahat makikita sa mata. Sa mata muna tinitingnan ang tao. Ni Heavenly Eye, hindi mababasa. Malinis at inosente ang mata. Pero kanina lang, nagbebenta ng fake na gamot yan. Huwag mo pagdudahan ang awa at kabutihan ko. Ako ba masyadong mapanghusga? Si Master Zhu, parang wala rin namang masamang ginawa.
Kaya namang magkunwari ng mukha at kilos. Hindi lang panlabas na anyo ang dapat tinitingnan. Dapat pati di nakikita dapat makita ba? Para talaga makilala mo ang tao. Mas mahalaga, obserbahan ang essence niya. Pwede ring tawagin key observation. Mahirap yang itago. Zoo, anong sekta mo ba talaga? Narrow-minded ka na naman. Ang karakter na Dao sa Oracle Bond ay crossroads. May mata sa gitna. Ang ibig sabihin, mag-ingat sa pupuntahan. Dapat maging maingat. Ang landas ng buhay. Walang sekta-sekta yan. Si Old Playful, saan nakuha ang side dish? Sunod-sunod talaga. Ito ang 3 steps ni Confucius sa pagkilala ng tao. Una, tingnan ang ginagawa. Ibig sabihin, gawa ang basehan, hindi salita. Huwag pakinggan sinasabi niya. Tingnan ang ginagawa niya. Kompleto ka na magsalita ng tama't baliktad. Pangalawa, obserbahan ang dahilan. Hindi lang gawa, pati ang motibo. Mas mahalaga ang dahilan ng ginawa niya. Pareho man ang gawa, iba ang kahulugan depende sa motibo. Iba na ang ibig sabihin. Basta naisip kong nagbebenta siya ng fake na gamot. Hindi ko siya kayang respetuhin talaga. Pangatlo, tingnan kung saan panatag ang puso. Tingnan ang pinapahalagahan niya. Kung masaya na sa payak, ambisyoso, hedonista, o kontento na sa kasalukuyan. Pati yan, basehan sa pagkilala ng tao. Mas mataas na ang level ni Zhao sa pagkilala ng tao, kaysa sa mukha lang. Yung di nagpapakita ng emosyon, mahirap na siyang basahin. Kaya, kailangan pa rin ng face reading. Hahaha, basta hindi specially trained. Makikita pa rin sa micro-expressions. Yung teknike na ginagamit ng Gie, hindi ang Nye, Yue. Natural reaction ng katawan yan. Normal na reaksyon yan. Yung walang insecurities, mahilig kagatin ang labi habang nakikinig, o ilalabas ang dila. Zoo, nahuli mo ba akong kagatlabi? Kaya mo siguro naisip, honest ako. Hindi lang yan ang pagiging inosente mo. Bakit ako gusto mong gawing apprentice? Bano naman ako? Bakit nga ba kailangan mo akong gawing apprentice? Sinabi sa Analex na ang isang matalinong tao ay tahimik magsalita pero mabilis kumilos. Ibig sabihin, hindi ako magaling magsalita. Medyo mahiyain at mabagal mag-isip, pero maaasahan sa paggawa. Sandali, parang minumura pa rin ako na bobo. Tingnan mo, ang gwapo ng taong iyon. Nga, baka bago na namang leader ito. Lalaki ba o babae yan? Grabe, sobrang ganda niya. Ah, Esan. Namamalik mata ba ako? Si Lao Zhu, nalulunod sa presensya ng batang ito. Anong nangyayari? Hindi na matatag tumayo. Hahaha, yan ang kapatid ko sa pagtuturo, kumusta? Kapatid na lalaki ay kapatid na lalaki. Kapatid na babae ay kapatid na babae. Ano bang ibig sabihin ng kapatid sa pagtuturo? Para sa akin, magaling siya. Baka gustong-gusto mo yung kapatid ko sa pagtuturo. Baka gusto mo siyang gawing guro. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Sa tingin mo, ang kapatid ko sa pagtuturo ang pinakamagaling? Magaling siya. Talagang malakas siya. Sa dami ng taon, wala pa akong nakitang level niya. Pati ang guro ko, hindi makatalo sa kanya. Talaga, parang may kakaibang galing. Bakit parang kakaiba yung kinilos mo kanina? Ha? Kakaiba ba? Pero nung tiningnan niya ako kanina, medyo natamimi ako. Kaya ng kapatid ko sa pagtuturo na makaakit ng ibang tao nang hindi namamalayan. Kaya lahat na humaling sa kanya, hindi ko akalain na napansin mo pa. At hindi ka naapektuhan. Ang talino mo. Ang kaluluwa at katawan ay magkaibang bagay. Dalawang parte yan. Ang kaluluwa ay yang, ang katawan ay yin. Sabi nila, nawawala ang kaluluwa. O kapag ang kaluluwa mo ay nahata. Ibig sabihin, ang kaluluwa ay madaling maaliw. Madaling ma-attract ng labas. Paano malalaman kung buo ang kaluluwa at katawan mo? May detalye pa sa kaluluwa at katawan. 3 kaluluwa, 7 katawan. Iba-iba ang sintomas kung may pinsala sa bawat isa. Halimbawa, kapag natutulog, nakatulog ng buo. Pero bakit may hininga at tibok pa rin? Yan ang katawan na gumagana. Siya ang nagkokontrol sa paghinga, tibok, pag-metabolize, at B. Kung ang kaluluwa ay nagkaproblema, paano ayusin? Hahaha, sabihin mong guro, sasabihin ko sa'yo. Bless you. Bahala na, hindi ko sasabihin. Akala mo naman, sobrang importante. Huwag mong isiping lagi mag-adjust ng iba. Baka masaktan ka lang. May kilala akong Blue Ox na guro. May 2 training sa Feng Shui ngayon. Gusto mo bang makita? Tara na. Sabi ng mga matatanda, dapat may harap at likod na suporta. Mas maganda kung may likod na bundok. Pero hindi dapat basta-basta kinopya. Pinakaseryoso si Golden Ox sa pagtuturo ng Feng Shui. Siya ay guro ng tradisyonal na kultura. Pwede ba magtayo ng bundok sa likod ng bahay na nakaharap sa east? Ayon sa Feng Shui, may 4 na direksyon na bagay lagyan ng bundok. Una, ang direksyong east. May kasabihan, East Mountain rises again. Tama ba? Nga. Kung walang tulong ng ibang tao, paano ka babangon? Kaya, ang east na may bundok, swerte. Pangalawa, southwest. Kaugnay ng trigram Shen. Shen ay sumisimbolo sa lupa na kaya lahat. Shen trigram ay nanay, malakas ang enerhiya, at magaling sa pag-aalaga ng bahay. Gets ko na. May north pa ba? North ay black turtle. Dapat may bundok dito. Ang bahay ko ay north-facing din. Tama, likod bundok, harap tubig. Ibig sabihin, safe at healthy. Huli ay southeast. Nakakatulong sa pag-aaral. May hindi pa ba kayo naiintindihan? Ang cowboy na guro, sobrang detalyado. Mas klaro na dahil sa guro. Mas malinaw. Esan, kaibigan, ikaw naman, sabihin mo, paano ko nagawa? Ayos naman, detalyado, saan ka nagustuhan? Ang pangalan ni Blue Ox ay ang ganda, masipag at matatag.
Cowboy guro, practical magturo, flexible sa paggamit. Noong araw, halos lahat ng bahay north-facing. Ang ibig sabihin ng may likod noon. Hindi katulad ng thinking natin ngayon. Ang pinapatukoy ay north na may bundok. Ngayon, iba-ibang direksyon ang bahay. Si Blue Ox hindi basta kinokopya. Hindi bulag magbasa ng libro. Talagang iniisip ang actual na sitwasyon. Nakaayon sa lugar, mas scientific. Tama ang sinabi mo. Hanggang dito muna ang class, tapos na. Parang hindi mo sineseryoso pagpuri. May komento ka sa itinuro ko. Ang wake point, sineryoso ko naman ang pagsusuri. Hindi ko na ipasa sa madaling paraan. Hahaha, ang apprentice ko, hindi magaling magsalita. Kung gusto mo magpaka-stress, hindi kita pipigilan, Deathy. Sige, sabihin mo ng step by step. Matuto naman ako sa'yo. Ay, maganda naman ang content. At accurate. Pero ang simple, naging complicated. Kung di ko alam, ang turo mo, parang pang-entertainment lang sa akin. Ang apprentice ko, ang galing niya. Mas magaling pa kaysa sa aming matanda. Kung siya di nakakaintindi, ang turo mo, hahaha, medyo kulang pa, hahaha. Kung ikaw naman ang nagturo, paano mo gusto gawin? Sa grid, positions isa apat, Washsword Mountain. Hahaha, ang galing mo talaga. Saludo ako sa culture ng mga ninuno natin. Kailangan talaga ng mga bata. Ano ang trabaho mo ngayon? Ang level mo. Dapat ikaw ang nagtuturo ng Feng Shui. Hindi ko kaya magturo. Ay, sobrang humble mo. Mas magaling ka magturo kaysa sa akin. Kung hindi ka magturo, sayang kami lahat. Kung mag-training ako, yung content na lecture mo, isang umaga kaya mo. Ako, isang salita lang tapos na. Saan ako maghahanap ng bayad? Haha, madali lang yan. Dagdagan mo ng maraming Feng Shui to. Okay na, sabi ni Lao Tzu, hindi ako magaling magsalita. Hehe, kakaiba ka talaga. Tulad ni Blue Ox na seryoso sa research. Handa pang magpakumbaba, yung humility na yon, iilan lang may ganun. May isa pa tayong klase ngayon, pakitulungan niyo ako makinig. Saan pwedeng i-adjust, para mas madaling maintindihan? Bakit kami pa ang mag-adjust? Pakinggan mo muna, bibigyan kita ng isang espesyal na bagay na iniingatan ko. Ano ba ang gusto ng apprentice ko? Walang masyadong magpapahalaga sa iyo. Kung ayaw mo, ililista ko na lang ito. May utang na loob ako sa iyo. Kapag may kailangan ka balang araw, basta kayanin ko. Hindi kita tatanggihan. Ang mga tagapag-practice ay pinapahalagahan ang karma. Nakikinig lang naman ako sa klase. Pwede ko nang makuha ang ganun ng kalaking pangako. Parang napakaswerte ko naman dito. Ikaw na naka-green na damit. Sige, magsalita ka naman. Sir, napansin ko po na marami sa paligid ko may sinusitis. May kinalaman ba ito sa Feng Shui? Sino dito may sinusitis? Taas kamay. Mas gusto ko po na ang katotohanan ang magsalita. Huwag magmadali, palakpakan natin lahat. Sandao, magbahagi ka pa nga ng detalyado. Ito ay tinatawag na projection effect sa psychology. Tinatawag din iyang false consensus bias. Iniisip mong kapareho ng sayo ang iniisip ng iba. Ibig sabihin, hindi laging totoo ang akala mo. Medyo hindi ko pa rin gets. Halimbawa, may isang taong mahilig mga liwa. Iniisip niyang lahat ganun din. Isa pang madalas mangyari. Kapag nilalamig ang magulang, gagawin lahat ng paraan para maisuot din ng anak ang thermal pants niya. Gets ko na, projection effect. Parang inililipat mo ang pananaw mo sa iba. Nagustuhan niyo ba ang sharing ni Xiaoyu? Kung tawagin natin si Xiaoyu dito, magbigay ng maikling buod sa lesson. CJ. Nandito lang talaga ako para makinig. Sige na, magsalita ka kahit kaunti. Sanil. Kung ako magsasalita, yung mga sinulat kong mahahabang notes kanina, hindi na kailangan memorisahin lahat. Totoo ba yan? Old school ka nga. Pero kung memorize mo, mas okay din. Magagamit mo rin naman. Kung hindi memorize, huwag pilitin. May pattern naman lahat yan. Ang mga bagwarim ay may katumbas. Kiyan tatlong tuwid, kun anim na broken. Zen up bowl, Gen upside down bowl. Ito ang rhyme ng naunang bagwa. Order ng algebra at position chart. Madali nang matandaan ang mga karakter sa bagwa, di ba? Yan, tapos na ang discussion. Memorize na ang basics. Madali na lang iyong kasunod. Tandaan, kadalasan may problema sa tiyan ang may sinusitis. Mahina o sobrang init ng katawan. Sir, paano po solusyonan? Kung dahil sa siya energy, kung pwede, ilipat mo. Kung hindi pwede, kahit harangan, hindi rin ubra. Saka mag-invite ng master para tanggalin siya. Kung dahil sa imbalance ng energy, yung matataas na energy, alisin mo. Maglagay ng 2 basin ng tubig para bumaba ang energy. Gaano kalaki dapat ang palanggana? Tamang tanong yan. Last time, may guy na may balakubak. Naglagay ng 2 bowl ng tubig sa kusina. Nawala ang balakubak niya. Kung malaki bahay, pwede kang pumili ng mas malaking basin. May requirement ba sa material ng basin? This said. Stainless steel o pulang plastic na palanggana. Ano sa tingin nyo mas okay? Hindi pwede ang red plastic basin. Tubig para bumaba ang energy. Red basin, edi mas lalakas pa energy.
Tama yan. Hanggang dito lang muna ang lesson. Maganda ang drawing mo. Anong pinag-aaralan mo niyan? Parang pamilyar kasi ang linya ng pattern na ito. Di ko lang matandaan saan ko nakita. Paikot-ikot nga kasi siya eh. Parang wulong panda move. Wulong panda? Hindi ko pa narinig yan. Isa yung basic skill sa Chinese martial arts. Oh, yun nga yun. Hahaha, medyo kahawig nga. Pero sabi mo kanina, hindi mo pa narinig ang wulong panda? Bakit mo naman naisip yun? Dati, nag-aral ako sa isang construction master. Isa yan sa mga galaw. Hindi ko lang alam noon, na ang tawag doon wulong panda. Yan pala yun. Marunong ka rin ng Qigong, external energy therapy. Kayong dalawa, nagpa-practice pa ng skills. Sino marunong ng Qigong? External energy therapy daw. Hindi naman therapy talaga. Naglaro-laro lang ako ng finger energy release. Ang galing ah. Ang order ng 5 elements sa 5 mong daliri, tugma sa 9 places. Index finger liver wood, middle finger heart fire. Dikitin ang 2 daliri, wood at fire sabay ang energy. Yang energy yon. Earth, wood, fire, metal, water. Ngayon, nahuli na talaga kita. Xiaoyu, ano nangyari sa'yo kanina? Narinig niyo na ba ang 7 stars alignment? Noong bumagsak ang Xia dynasty, pati ang pagbagsak ng Qin dynasty, lumitaw yan. Nagkaroon ng 7 stars alignment phenomenon. Kaya malas daw ito. Kapag nagtapat ang lahat ng 7 bituin. Malaki ang epekto nito sa mundo. Matindi ang total mass ng mga ito, pero hindi pa rin abot ng kalahati ng Jupiter. Grabe, di apprentice ang nakuha mo. Mukhang master pa nakuha mo ah. Ang galing ng apprentice mo. Paano pa kaya si master mo? Xiaoyu, may suggestion ka ba sa second class? Di ba napag-usapan na sa class? Xiaoyu, di ka masyadong supportive ah. Magbigay ka pa ng iba pang tips. Kailangan ba ng apprentice ko ng extra tulong sa'yo? Hahaha. Kung ako tatanungin, bago ko pag-usapan ang indoor feng shui, mag-umpisa muna ako sa outdoor. Ayusin muna ang main layout. Oh, halimbawa, paghahanap ng bahay, piliin muna ang bansa na safe ang security. Saka ka na lang mag-isip ng feng shui. Kung bansa ay magulo, kahit gaano pa kaganda ang feng shui ng pwesto, mas okay pa rin sa tahimik na bansa, kahit simpleng lugar na lang. Maganda insight mo, Xiaoyu. Master King Yu, hindi naman tayo nag-usap beforehand. Bigla mo akong pinasampa dito. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ako? Hahaha, hindi naman. Pag maganda ang talk mo, ibig sabihin, marunong akong pumili. Pag hindi maganda, mas lalo lang kitang napahanga sa skill ko. Panalo pa rin ako kahit ano. Astig mag-isip siya. Importante talaga na maganda ang attitude. Sabi mo dati tahimik ka, hindi ka bagay sa training. Bale ba, plano mo bang laging lumibot? Tapos mag-feng shui for others. Pagdating sa feng shui, ayoko lang magbigay ng sagot kaagad. Gusto kong ituro ang way of thinking. At this said, para matutong mag-solve ng maraming bagay ang iba. Mas maganda matutong mangisda kaysa bigyan ng isda. Di naman ganun ka-idealistic. Medyo quirky lang talaga pagkatao ko. Pag wala kang makain o maisuot, tutulungan kitang magtanim. Feeling ko tama yon. Pero kung ako magsasandok tapos ipapain mo sa'yo, medyo nakakailang na. Hay, ang ganda naman ng analogy mo. Hay, hahaha. Ang astig ng apprentice ko, may sariling style pa. Ilan pa ba ang di ko alam tungkol sa'yo? Hahaha. Oh. Bukas na ang third eye. Sabi mo dati masakit ang baywang ng ate ko. Ayon sa payo mo, nagbabad siya ng paa at gumaan na. Pero lately sumasakit ulit. Bakit kaya ito? Hindi ba siya mahilig magsuot ng medyas? Medyo mainit palagi palad at talampakan ng ate ko. Nagpatingin pa siya sa Chinese medicine dati. Sabi ng doktor, hindi raw ito 5 init sa katawan. Walang malaking problema, kaya hindi na kinailangang gamutin. Mainit ang paa niya kaya ayaw magmedyas. Wow, Sanhe, hindi mo pa nga nakikita ang ate ni Xingshen. Kahit hindi mo siya nakita, nahulaan mo na hindi siya nagmemedyas. Ang galing mo talaga. Nga, kung di sinabi ni Haije, di ko maisip. Wala ka namang hiningi na birthday, palad, o mukha. Kaya mo bang sabihin agad ng ganoon kadali? Hahaha, next time huwag niyong gamiting hula ang tawag. Madaling malagay sa maling paniniwala. Paano mo nalaman? Pinapaliwanag ko lang ang proseso. Lahat ng pagsukat ay gawa sa lohika. Gamit ang alam mo na o nararamdaman mo. Pinag-iisipan lang ang resulta. Paano mo naman nahulaan ang walang medyas? Base sa oras ng pagtukoy. Epektibo ito tuwing taglamig. Ibig sabihin tama ang solusyon. Ang pananakit ng baywang niya ay dahil sa kidney. Ang pagbabad ng paa ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Nakakatulong sa kidney, pero ngayon ay tagsibol na. Mainit na ang panahon, kaya hindi na effective tulad dati. Ibig sabihin nilalamig na ang paa. Mainit ang panahon pero lumamig ang paa. Ano pinakamalapit na dahilan? Ayaw lang talaga magmedyas. Simple lang ang lohika, hindi naman mahirap. Normal lang, balance ng yin at yang. Dagdagan lang ng 5 elements at bagwa. Di naman komplikado. Dati parang magic. Pero kapag pinaliwanag mo, parang nadiskubre ang sikreto ng magic. Yin at yang, napakasimple. Ang utak ng tao ang mahirap.
Huwag sana laging gusto lokohin ng iba gamit psychology. Para lang malinlang. Parang kusa mong gustong maloko. Ikaw talaga, Sanhe. Ah. Huwag mong ibato sa akin yan. Hawak ko ang medical notes na minana sa guro ko. Di na gumana ang lahat kahit Tiani at Tianja. Tingnan natin kung tatawanan mo pa ako. Ala, eh. Lu, oh. Ah, tadhana. Ganito siguro talaga. Nasa akin na to. Patingin naman. Hahaha. Ah, Tiani pala. Hahaha nga. Master Zhao, kilala mo ba guro ko? Siyempre, hindi. Hahaha. Mamayang gabi magkikita kita ang mga matatanda. Pupunta ka ba, mayroong master? Baka natatakot akong tanggihan ko siya. Inaakit ako gamit ang master. Dito, tungkol sa pangalan ang pinag-usapan. Doon, tungkol sa energy empowerment. Sabay silang nangyayari. Kapag nakinig ka sa isa, di na pwede sa kabila. Pili ka na lang. May notes rin ng Tiani tungkol sa pangalan. Maraming mahahabang teksto. Di ko masyadong gusto. Di ko masyadong binabasa. Pero meron pa rin. Sa empowerment notes, wala naman nakasulat. Dito na lang ako. Nan. Lahat ay energy. Gagawin ko ang empowerment sa inyo. Direktang spiritual energy ang ibibigay ko. Isang boost ng energy. Pwede kang humaba ang buhay ng 30 taon. Wow, 30 taon. Salamat, Master. Ano ba to? Kung ayaw mo na, umalis ka na. Parang nagulo lang yata ako dito. Aray. Masakit ang tiyan ko. Aray. Dahan-dahan lang po. Tulungan kitang pumunta. CJ. Galing mo bata. Bakit di mo tinapos ang pakikinig? Makinig ka. Isang beses lang daw magpadala ng spiritual energy. Gumaganda ang buhay ng 30 taon. Paano niya mapapatunayan ang dating haba ng buhay ng tao? Ni hindi ako naniniwala, scammer ata siya. Baka mapagtanong ko siya kung manatili pa ako. Totoo ngang manggulo ako dito. Hahaha, matalino ka nga. Tara, tingnan pa natin ang ibang master dito. Ang lolo dito, di kasing lakas ng isa kanina. Nan. Master, may Xin na karakter sa pangalan ko. Ang tunog ng Xin ay katunog ng bagong. Ibig sabihin ay paghihirap din, o bagong buhay. Haha. Pagdating sa relasyon, ang isip minsang nagbabago. Kapag nagbago, magulo na. Ang Xin mismo ay kulang. Kapag may Jin, parang kulang ang bigat. Kulang, pwedeng sumablay. Ang kanan ng Xin ay kulang. Kasama ang lupa, nagiging king. Kapag taon ng lupa, pwedeng may balakid. May isa pa, ang pangalan ko ay ulan. Pababa ang ulan at malamig. Kung ang apelyido ay Hao, magiging Haoyu. Pwede ring tawaging malamig na ulan. Ang ulan ng Taglagas ay malamig. Malamig, kaya walang masyadong gusto. Medyo tama nga. Kaya pala ang isang nagangalang Zouyu. Mabigat ang negative energy. Master, ang pangalan ko ay Ling, ayos lang ba? Ginagamit pa pangalan ko pang leader. Tumingil ka, ano ba yan? Itutuloy pa ba natin? Kayo nga, sunod-sunod ang tanong. Para talagang matatandaan ko lahat. Matatandaan ko ba talaga lahat ng sinabi ko? Nan. Tama ka rin. Hanggang bukas magtatanong kayo, wala ring silbi. Di nyo rin matatandaan. Para walang saysay ang buong gabi natin. Bigyan ko kayo ng board, makinig kayong mabuti. Kapag nagpapangalan ng bata, iwasan ang bawal. Sige po, isusulat ko na. Nan. Una sa lahat, isipin muna kung anong pangalan ang gagamitin. Kung walang matinding dahilan, huwag palit ng pangalan. Di nagloloko ang master na ito. Minsan ang ibang self-proclaimed na guru sa pangalan. Kinukumbins ka para benta ang pangalan. Pero kung tama naman ang papalitan, mabuti pa, maayos ang layunin niya. Kaming normal na tao, di namin alam. Sino ang totoo? Sino ang gumagawa lang ng kwento? Pero kahit magpalit ka, pampalubag loob lang. Sa totoo lang, di rin naman mas maganda madalas ang bagong pangalan. Nakakagulo lang sa energy mo. Mas mabuti pang magtiwala sa sarili. Master, pareho mong isinasaalang-alang ang bigkas, baybay at kahulugan. Hindi madali yun. May mas madaling paraan ba? Maganda ang tanong mo. Pag malalaking apelyido, tulad ng Wang, Li, Zhang, Liu, Chen. Iwasan ng masyadong simple na pangalan. Iwasan ng magkakapareho ang pangalan. Dapat balance ang tunog. Dali lang bigkasin. Malaki at buo ang dating. Mas maganda ang energy. Hindi maganda ang mahirap bigkasin. Sa pagpili ng pangalan, iwasan ng puro tuwid o di kahon na letra. Gaya ng H1, masyadong mabilis ang agos. Madaling magkaroon ng aksidente. Iwasan din ang mga simbolong nakakasakit. Madaling masugatan o maoperahan. Gaya ng Qi Feng Qi o Bihua. Ang may ibon ay madalas may gulo o sugat. Gaya ng Tiyaot o Tixi.
Ang tatlong guhit ay malas sa pera at puso. Gaya ng master na si Li Shizen. Hindi ba maayos naman siya? Bakit malas dito at doon? Hahaha, hindi naman ibig sabihin na bigo ka na. May mga aspeto lang na minalas o di naging maayos. Gaya ni Li Shizen, napakatalino niya, pero laging bumabagsak sa pagsusulit. Dapat sana ay royal doctor siya. Pero iniwan ang serbisyo para magsulat at hindi pa nailathala ang libro niya. Pero maganda ang naging pangalan niya sa kasaysayan. Kaya wag masyadong mag-alala sa isang letra. Laging may magandang panig ito. Huwag gumamit ng bihirang letra. Huwag ang may dalawang tunog. Huwag ang may pangit na kahulugan. Naintindihan ko na, gaya ng katunog ng kinerbiyos, nakakahiya kapag may nakakita, nakakaapekto rin sa mood, at pati na sa swerte. Hahaha, tama, tama. Hindi na sayang ang turo ko ngayon. Mabuti naman at may natutunan kayo. Ay naku, lolo, hanggang dito na muna tayo ngayon. Master, sabi nyo, wag basta magpalit. Pero gusto ko pa rin ng mas magandang pangalan. Pwede nyo ba akong tulungan pumili? Ako rin po. Nga, sige na po. Kayong mga tao talaga, handang-handa na kayong maglabas ng pera. Walang problema. Kahit magbayad kami, master, ayos lang. Magkano po ba ang magpapalit? Tingnan nyo ang pagkalito nyo. Ang pera nyo ay hindi para sa akin. Inihanda nyo lang yan para sa mga manloloko. Ang pangalang ito, nagkakahalaga ng 9,800. Sabi sa teorya ng sangkay, ang score nito ay lampas 9. Tinatanong nyo kung sulit, sa tingin nyo ba sulit ito, ha? Seryoso? Hahaha, kung matututo ka ng yin yang sa 9,800, sulit yan. Pero kung hindi mo pa rin gets, maghanda ka pa ng maraming 9,800 dahil kukunin lang yan ng mga manloloko. Ang lolo na ito ay talagang interesante. Ikaw na nagtitinda ng peking gamot, tingnan mo ang pananaw niya. Parehong matanda, pero bakit ang laki ng pagkakaiba? Ngayon, yin yang pa lang ng letra ang napag-usapan. Wala pa tayo sa bilang ng guhit. Halimbawa, ang maraming pahalang ay yaman. Ang patayo na may kawit ay sa katawan. Parang isang damit, tela pa lang ang napag-uusapan natin. Wala pa ang tabas, estilo at sukat. Malayo pa tayo sa tapos na produkto. Ang paggawa ng maayos na pangalan ay inaabot ng 1 buwan. Ang basta-basta lang ay panluloko sa tao. Pero, meron ba talagang maglalaan ng 1 buwan para lang pangalanan ka? Sa mundong ito, sarili mo lang ang magmamalasakit ng ganyan. May kasabihan niyang, ang tao ay sa pangalan, ang puno ay sa anino. Napakatalino talaga ng matandang master. Binabasa pa niya ang Xi Jinping Mei. Ang anino ng puno ay parang pangalan ng tao. Malalaman ang lagay ng puno sa anino nito. Pero kung aayusin mo ang puno, magiging maayos din ang anino nito. Kaya huwag mag-focus sa anino lang. May silbi ba talaga ang pagpalit ng pangalan? Kung anino lang ang babaguhin, walang silbi. Yayaman ba ang lahat ng T-League kung maging likashing? Dahil ba di tugma sa kapalaran? Ang pagtutugma ay tungkol lang sa 5 elemento. Sa tingin nyo ba kung tugma ito, magiging kakaiba na ang buhay nyo? Wala palang kwenta? Walang kwenta. Nagpakapagod pa akong magsalita buong gabi. Nakakatawa ang matandang master na ito. Buti na lang lumipat ako galing sa kabilang kwarto. May silbi ba o wala? May epekto pa rin naman. Kung ang bata ay tatawaging kisanitary pad. Mahihirapan siyang humarap sa paaralan. Aasarin siya ng mga kaklase niya. Mahihirapan siyang makipagkaibigan. May punto siya. Totoo naman iyan. Kaya kahit may silbi ito, hindi mainam na basta-basta magpalit. Uuwi na ako para matulog. Magdiriwang ng ika-9 kaarawan ang guro ni Master King Yu. Tinatatanong niya kung sasama kayo. Si Master King Yu ay isang iskolar, napakatapat na tao. Siguradong mas magaling ang guro niya. Balita ko ay napaka-engrande ng selebrasyon, darating ang mga kasamahan niya. Ilang mga dalubhasa kaya ang nandoon? Para sa pamilya at mga alagad lang yun. Bagay ba na pumunta tayo? Bihirang magpakita ang matandang master. Sabi ni King Yu, sa kaarawang ito, magsasama sila ng mga taong may kailangan. Para tumulong sa kanilang mga problema. Para na rin itong dagdag na basbas sa guro niya. Kailan ba yan? Sa susunod na linggo, sabi ni King Yu, pwede kitang isama. Sasabit lang ako sa swerte mo. Ang gaan kumilos ng matandang master, pero puno ng respeto. Ang himala ay ang itim niyang buhok. Mahirap isiping 70 taong gulang na siya. Susunod ay ang bahagi ng mga tanong. Narito ang aking mga kasamahan. Ang inyong mga katanungan, sasagutin ng mga alagad ng master. Ang master naman ay nakamasid lang, nag-i-enjoy sa paligid. Gusto ko sanang itanong ang lagay ng kapatid ko. Tumakas siya pagkatapos gumawa ng gulo. Ito ang pangatlo kong kasama. Dahil sa gulo sa babae kaya siya napahamak. Ito ang pangalawa kong kasama, at iyon ang panganay naming kasama. Gusto lang niyang tumakas, pero sa huli ay hindi siya nakalayo. Nahuli siya at nasugatan ang mga binti dahil sa babae. Ang kinaroroonan niya ngayon ay sa timog kanluran ng inyong lugar. Pwede kang magtanong sa mga kakilala mo roon. Hahaha, mahilig nga siya sa babae. Tumakas siya dahil sa gulo. Hindi ko alam kung nasaan. Magpapahanap agad ako sa timog kanluran. Ang gaan ng katawan ng matandang master. Maaari po bang malaman ang sikreto niyo? Haha, kung masaya ang puso, malusog ang katawan. Lahat ng sakit ay mula sa galit. Kung walang galit, walang sakit. Medyo mahina po ako sa ganyan. Pakipaliwanag po, master. Kung magagalit sa magulang o boss, sasakit ang lieg at ulo mo. Kung sa asawa o kasamahan magagalit, ang gitnang bahagi ng katawan ang tatamaan. Gaya ng baywang. Kung sa mga bata naman mawawala ng pasensya, maapektuhan ang mga binti at paa mo, makakaramdam ka ng sakit. Kung saan ang sakit, harapin ang taong iyon at bunutin ang ugat ng iyong galit. Hay, sa buhay na ito, kakaunti lang ang hindi nagagalit. Paano po bubunutin ang ugat ng galit? Pagsisisi at pasasalamat. Ito ang pinakamalakas na puwersa sa mundo.
na kayang pawiin ang lahat ng negatibong enerhiya. Sa Konfusyanismo, Budismo o Taoismo man, pagsisisi at pasasalamat ang itinuturo. May balita na ang kapatid ko. Nahuli nga siya, bali ang binti dahil sa isang babae. At sa timog kanluran nga siya nahanap. Salamat sa inyong gabay, mga master. Mahilig din ako sa I Ching. Kaninang nakita ko kayong nagdudula ng hexagram. Wala kayong tinanong, isang tingin lang sa puno may sagot na agad. At iba-iba pa ang sagot ng bawat isa. Bakit ganun? Ang paraan ng paghula sa plum blossom issue. Ang susi ay nasa mismong isipan mo ngayon. Iba-iba ang iniisip ng bawat tao. Iba-iba ring bahagi ng sitwasyon ang nararamdaman. Ang itao, ibig sabihin tumatakas. Pwede ring mga hulugan ng si peach blossom. Madali namang intindihin ito. Pero paano mo nasabing di siya nakatakas, nahuli at nasugatan pa? Pati direksyon alam mo din? Ang puno ng peach, tao, ay konektado sa takas. Gusto niyang tumakas pero may ugat ang puno. Hindi siya makakaalis at mahuli siya. Ang sanga ng puno na bali. Sanga para mga braso o kamay kaya nasugatan. May kasabihan, peach nagpapalusog sa tao. Sex nakakasama pero ang peach nagpapalusog bakit? Kasi nasugatan na siya. Kailangan ng pahinga. Bakit nga ba siya nasaktan? Dahil nabali ang sanga ng puno. Maganda ang peach blossom. Kaya nasugatan siya dahil sa peach blossom. Ito ang yang peach, yang ay yang. Ayon sa palad, kapag may yang sa kanluran ng timog, may yang ibig sabihin ay nasa timog kanluran ang tao. Grabe, parang magic. Ang ibig sabihin ng isang saglit na pag-iisip. Ibig bang sabihin di fixed ang sagot? Kung maghahanap na naman ng tao next time, at may makita kang puno ng peach, di ibig sabihin na di siya nakatakas. Sa paghula, pakiramdam at intuition ang ginamit. Pag sinadya mo, hindi na tumatama. Gawa na ng tao yun. Huwag pilitin o sobrang pag-isipan. Kaya nga sabi nila Ozzy, wait o hayaan lang. Walang tiyak na pamantayan dito. Ang hirap timplahin. Maestro, tanong ko po, kung naglagay ako ng Diyos sa bahay, pero may dahilan kung bakit kailangan kong alisin. Pwede bang manakit sila? Kung normal kang sumamba, hindi. Pero gusto ko silang alisin. Takot naman akong gawin yon. Ito ay Ksitigarbha Bodhisattva. May nagsabi, na pag sumamba kay Ksitigarbha Bodhisattva, madaling dumaan ang maliliit na espiritu. Baka mapahamak pamilya ko, kaya gusto kong ilabas ang rebulto. Mukhang natatakot talaga si ate. Takot alisin baka dumating ang mga batang espiritu. Takot din magbigay baka mahirapan. Baka gumanti ang Diyos. Yung mga batang espiritu na mahilig sa Buddhist chanting at pagsamba. Alam sa tingin mo, mananakit ba sila? Ibig sabihin, may mabubuti at masasamang espiritu. Maestro, kung aalisin ang Diyos, magagalit ba siya? Maghihiganti ba siya? May kakilala akong nagkaganito. Pagkatapos nilang alisin si Ksitigarbha Bodhisattva, parang may nangyari sa bahay nila. Ang Badha at Bodhisattva ay simbolo ng habag. Bakit sila gaganti? Pag aalisin sila, magparitwal ka sa maestro. Sabihan mo ang mga batang espiritu na mahilig makinig ng sutra. Lumipat na ang Badha at Bodhisattva. Doon na sila makinig sa bago nilang bahay. Haha, gets ko na. Ang mga batang espiritu na mahilig magsamba ay marunong makipag-usap. Tingnan mo, marami talagang batang espiritu na palakad-lakad. Kung sino ang nagpasama sa kanila, yun ang pinaglalaruan nila. Litsat, maestro, tanong ko ulit. Sa pang-araw-araw na buhay, paano tayo makikitungo sa mga espiritu? Iba ang mundo ng tao at espiritu. Makipagkapwa ka pa sa mga espiritu. Maraming espiritu na kung saan-saan nagugulo. Kailangan natin ng paraan para maging maayos ang relasyon sa kanila. Ano bang ibig mong sabihing espiritu? Ang espiritu ay espiritu lang. Noong 1940 sa bansang Athith na itayo ang ikatlong pinakamalaking tulay sa mundo, ang Hawkma Strait. Tulay, 4 na buwan pa lang bukas ang tulay. Napagiba na agad kahit di naman malakas ang hangin. Yan ba ang tinutukoy mong ghost bridge na gumugulo? Ganoon kalaking tulay, dapat hindi bumagsak. Malakas na espiritu siguro yun. Pero di naniniwala ang mga engineer. Kumuha sila ng isang henyo na siyentipiko upang mag-imbestiga. Natuklasan niya na ang dahilan ng pagbagsak ay ang Karman Vortex Effect. Science student ako pero di ko maintindihan yan. Di talaga ako pamilyar dun. Third bro, ikaw na magpaliwanag sa amin. Lahat kami di alam yan. Tingnan nyo, pag nilagay ang bote ng tubig sa agos, napipigilan ang daloy ng tubig ng bote. Sa likod ng bote, 2 puyo ang mabubuo. Ang 2 puyo na yun ay magre-resonate. Tuluyang gumuho ang tulay. Yan ang Karman Vortex Effect. Ghosts, ito ay takot ng tao sa di alam. Hindi naman talaga maraming espiritu na nag-aasikaso. Madaming bagay lang ang di maintindihan ng mga tao. Kaya sinisisi sa espiritu. Ibig mo bang sabihin, likha lang ng isip ko ang mga espiritu? Hindi totoo yan. Totoong may espiritu. Halimbawa, basta, nakakatakot talaga sila. Hahaha, bata. Ang tinutukoy mong espiritu ay kaluluwa ng yumao. Tama ba? Ghost. Hahaha, kung ghost lang, wala kang dapat ikabahala. Ano ba pinagkaiba ng tao sa ghost? Kung anong meron sila, meron ka rin. May mga wala sila na meron ka pa. Bakit ka matatakot sa kanila? Pero. Tama, bakit matatakot ka? Baka tao lang tayo na walang katawan. Karaniwan, kaluluwa lang sila na di makatao. Puro nakaraang damdamin lang, walang dapat ikatakot dyan. Mga maestro, nakikita ko may mga taong nagkakaroon ng third eye. Kaya nilang makita yung di nakikita ng tao. Nabisto na may third eye ako. Gusto kong ipahinga ang sarili ko. Pero may nagsabi hindi raw ako bagay magka-third eye. Pwede ko bang malaman, hindi ba talaga pwede sa akin? Sa pagpapractice, ang third eye nagiging mas matalas ang pakiramdam. Yun ang gusto mong maranasan, tama? Pero natatakot kang di bagay sa iyo ang katawan mo. O baka wala kang talent.
Yun nga, tatlong aspeto ang pag-usapan natin. Una, practice. Kilala ba niya ang matanda na nagbukas ng third eye ko? Nan. Una, practice. Hindi lang pag-meditate at energy work ang practice. Lahat may sariling paraan of practice. Walang usapang talent. Pangalawa, third eye. Ayun na, tungkol sa third eye. Sa Buddhism at Taoism, may mga supernatural powers. Pero di inirerekomendang habulin ang powers na yun. Pagdating, okay lang. Kung mawala, okay lang din. Ang paghahabol sa powers, di yun tunay na landas. Kung wala kang talent para sa ganyan, minsan, mas mabuti pa nga. Pagdating sa maestro, yung kawalan ng talent, naging advantage pa. Haha, parang naging blessing in disguise pala sa akin. Ikalawa, matalas na pakiramdam. Pwede na kahit alin dyan. Alam nyo ba yung talent o kakayahan? Pag bumibili ng bahay, paano malalaman kung malinis ba? Ay naku. Narinig ko na yan. Pag nag-ocular, magdala ng baby o aso. Pag umiyak ang baby o tahol ang aso. Ibig sabihin, di malinis. Tama, ginagamit nila ang likas na sensitivity ng baby. O aso na napaka-sensitive. Kaya pati aso marunong, aasa ka pa na wala kang kakayahan? Haha. Kaya yung sensitivity, dala mo mula pagkabata. Kahit baby, nararamdaman yun. Lahat ng tao, mula pagkapanganak, may ganyang pakiramdam. Kaya pati sanggol, nararamdaman yun. Bakit paglaki ng iba, nawawala na? Related ba yan sa talent? Yan ang way na sinasabi sa Dao De Jing. Ang baby, di pa komplikado mag-isip. Kaya mas matalas ang pakiramdam. Ah, ganun pala yun. Akala ko dati, practice lang ay meditation. Marami ang ganoon din ang iniisip. Kaya madalas mag-meditate para tumahimik ang isip. Isa lang yun sa paraan para hindi maging magulo ang isip. Gets ko na, di talento ang basehan. Basta gawin kong maayos ang sarili kong asal. Yun lang sapat na, di ba? Ay, gabi na. Huling tanong ko na to. Sino ang magtatanong? Ang ganda ng chance na to. Pwede mong itanong ang future mo. Pag panahon na, malalaman mo rin. Ibigay na lang natin sa iba ang chance. Maestro, tanong lang po. Ang pagtulong at pagliligtas ng tao, kasama na ba yun sa pag-apak ng ibang karma? Pwede bang bumalik sa atin ang epekto? Magandang tanong. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-apak? At ano ang hindi pag-apak? Sina Huatuo at Li Shizen sa kasaysayan, pinagaling nila ang maraming may sakit, parang nabuhay pa ang iba. Tinuturing din ba silang nakialam sa karma ng iba? Sa tingin ko, nakialam sila. Paano malalaman kung tunay kang humihingi? Dapat may sincerity ka, parang may kulang pa rin. Kung may isang tao na hinahabol na gustong pumatay sa kanya, at lumuhod sa harap mo para humingi ng tulong, ano, papakialaman mo ba o hahayaan mo na lang? Nan. Alam mo ba kung bakit delikado tumulong sa iba? Madaling magkaroon ng 5 kapinsalaan at 3 kakulangan. Dahil ba naibulgar mo ang lihim ng langit? Kung ganun ba, lahat ba ng nagbubunyag ng lihim kailangan talagang magdusa? Yung nagpapahayag ng forecast sa GE araw-araw, kailangan ba siya mawalan din? Pakiusap, matandang master, paliwanagan mo naman kami. Hayaan nyo, ikukwento ko sa inyo ang isang maikling kwento. Hahaha. Pinilay ni Zhang San si Lisi. Nais maghiganti si Lisi. Natakot si Zhang San na siya ay mabiktima ng malubhang gulo. Kaya humanap siya ng taong tutulong sa kanya. Sa baryo, may isang wanggu. Matulungin siya. Mahilig tumulong sa iba. Umayag siyang tulungan si Zhang San. Sino ka? Ako ang napiling humingi ng tawad para kay Zhang San. Umuwi ka at sabihin mo kay Zhang San na hahanapin ko siya. Zhang San, magpasalamat ka kay Wanggu. Saka lang naibsan ang sama ng loob ni Lisi. Ang pagsisisi at pasasalamat ang pinakamalinis na lakas sa sansinukob. Nakakatanggal iyan ng mga negatibong enerhiya. Kung si Zhang San ay natutong magsisi, totoong humingi ng tawad kay Lisi. Automatic yan, tapos na ang usapan. Kaya nga, si Gupu, ama ng Feng Shui, pinaslang dahil nakialam sa rebelyon. Si Master Jin Fang, pinatay din dahil daw sa pagtataksil. Pareho nilang hinarap ang buhol ng kapalaran. Bilang isang dakilang master, hindi naman nila di malaman ang mangyayari. Pero pinili nilang manghimasok pa rin sa karma. Alam nila ang resulta, pero hindi nila matakasan. Sige, hanggang dito na lang muna. Magpahinga na kayong lahat. Kailangan ng walang ginagawa, sumabay sa agos. At iwasan ng masyadong pagpakialam sa karma. Ang hirap naman nito. Ang mga immortal na binibigyang puri ngayon, hindi lang dahil magaling sila, kundi dahil tumulong sila sa tao. Kahit sa medisina, sina Huatuo o Li Shizen, o sa I Ching, sina Yuan Tiangang, at Giguzi, lahat sila nagtuturo para lumakas ang iba. Di ba si Giguzi ay nagsulat ng Art of War? Ano ang connect niya sa I Ching? Si Giguzi, Wangsu talaga ang pangalan niya. Tawag din sa kanya ay Wang Chan. Bilang military strategist, itinuring siyang santo. Sa Daoism, tinatawag siyang Wang Chan Laozu. Sa manghuhula, pinaparangalan siya bilang pinuno. Master Lao, di ba ang ginagawa ko'y tulong din sa kapwa?
Kung sarili mo lang ang pinapalakas, kulang pa. Dapat turuan mo rin ang iba na maging kasing galing mo. Iyan ang tunay na pagtulong at pagpapalaganap ng kabutihan. Ay, haha. Uy, Kuya San, 2 araw kang nawala. Saan ka ba napadpad? Haha. Sige, sabihin mo nang nag-training ako. Ngayon, ang dami nang gustong magkonsulta sa'yo. Halos umabot na sa bansa ang pila. Master King New. O ay, naranasan mo na ba yung may nagsinungaling sa'yo? Sa tuwing nagpapahula, pwede mo pa ring makita ang totoo. Kadalasan nagtuturo lang talaga ako. Bihira akong matapat sa mga mapanghamon. Hahaha, kayo dalawa, mas marami kayong karanasan. Tara, magkwentuhan kayo. Di pa nga ako tapos mag-aral Wala pa akong masyadong nalalaman. Pero feeling ko parang deduction ang fortune telling. Pwede mong suriin ang ibang clues para alamin ang katotohanan. Saka mo lang hulaan ang resulta, base sa totoong info. Gamit ang deduction, ganoon. Ang fortune telling at paghula, tawag din dyan ay shoshu. Bakit pakikinggan pa ang gaya ng ganyan? Deduction pa, depende sa tao ang approach. Kapag multo, pagsabihan mo ng pangmulto. Kung di siya umaasal ng tao, bakit mo pa kakausapin ng pangtao? Hahaha, iba ang estilo ng pag-iisip ninyong dalawa ha. Haha, kapag multo, dapat pangmulto din. Ako, dami kong gustong kwento sa mga multo. Basta mapaniwala ko siya, ayos na. Tapos, buo loob niyang magpapasalamat sa akin. Ikaw kasi masyado kang seryoso. Haha. Ikaw naman, tradisyonal ka masyado. Balikan niyo yung mga napag-usapan sa birthday. Kahit sa pagsasalita, balanse ng yin at yang. Minsan totoo, minsan gawa-gawa lang. Saka lang magiging balanse, puro yang, puro dao. Nga, hindi maganda ang pagsisinungaling. Pero kung puro tapang sa buhay, kulang sa diskarte. Ayoko ngang tularan ka, Master King New. Yung mga kaklase mo din ba, mukhang sobrang seryoso din ang ugali. Ano naman ang mga trabaho nila? Yung kuya namin, pareho kaming nagtuturo. Pero ako, Feng Shui lang tinuturo ko. Siya, mas malawak sa klaw niya, kasama pati Bazi at Kimen. Si ate, nagbebenta ng insurance. Kahit matanda na, hindi kagaya ng ibang agent magbenta. Inuuna niya analyze ang swerte ng kliyente. Tinitingnan aling bahagi ang karaniwang may problema. Ayos din yan na ideya. Yung isa pa naming kuya, nagdisenyo ng tulay. Sabi niya, Feng Shui ay parang architecture. Pwede bang ikumpara ang Feng Shui sa tulay? Huwag mong maliitin. Yung sinasabi niyang epekto, Feng Shui nga iyon. Tama, totoo talaga. Magkaugnay din naman. Paano, abogado tapos Feng Shui po pwedeng pagsabayan? Hahaha, nga, parang di bagay. Pero ang abogado, tumutulong din sa relasyon. Si ate, medyo may connect din sa destiny. Yung galaw ng hinalaki na nasa palad, may kahulugan ba iyan? Karaniwan iyan sa dawaysam para sa kalusugan. Pangontra sa takot, malas, o pampakalma, madaling maintindihan. Ano naman ang Zukyaw? Diyan mismo yun. Yung gitna ng 2 kilay, pintuan daw ng dao. Diyan raw ang ugat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Pwedeng humaba ang buhay, hindi tumanda. Ganun pala yun. Paano naman ma-achieve yan? Hahaha. Basahin mo muna ang Guzenpian ni Zhang Borui. Magbabasa pa pala. Sige, wag na lang. Mas gusto kong makinig na lang ng training mo next time. Mas madaling makinig kaysa magbasa. Hi Sanhe. Noong huli, sabi mo tungkol sa yang energy. Na't huwag mag-cold drink sa umaga. Bawal din daw malamig sa gabi, shampoo, ice cream, ganoon. Saka mas okay magpa-araw, mag-food soak, mag-exercise. Tama yan. Meron ka pa bang gusto malinawan? Yung basic na inyang lang. Pero sabi ng kaibigan ko, masama daw maghugas ng ulo sa umaga, nakakabawas ng yang. Sabi niya baligtad daw intindi ko. Di ko naman sinabi yun talaga. Sa umaga daw naubos ang yang, sa gabi daw dumadagdag ang moisture. Kailan daw magandang time mag-shampoo? Sabi niya tanghali raw. Tama yan. Tanghali, pinakamaraming yang. Shampoo o ligo, mas okay kaysa umaga't gabi. Pero tanghali, kadalasan nasa labas ako. Wala akong oras maligo. Paano ba ginagawa ng kaibigan mo? Sabi niya, kung malakas ka, kahit umaga o gabi, okay lang. Pero kung mahina ang katawan, bilisan lang maligo, para hindi ubos ang yang. May tanong ako. Mas mabilis bang maligo, mas okay? Yuh! Hoy, bakit di ka na sumasagot? Ang daming problema nga naman. Iniisip ko kung saan ako magsisimula. Anyway, haha. Mali ba ang sinabi niya? Kung mali lang sana, madali sagutin. Diretsong balik lang, tapos na.
Pero kasi, halong totoo at gawa-gawa, kaya mahirap. Ganito na lang, bibigyan kita ng example. Ang katawan natin may init, basta normal. Kapag mas mainit, mas maganda. Buhay lang ang may init. Patay, malamig na. Ibig sabihin, kung gusto mong maging healthy, apoy sa katawan, importante yan. Sa normal na sitwasyon, lahat ng gumagambala sa apoy ng katawan hindi maganda. Lahat ng pumapatay sa apoy ng tao makakasama. Naalala mo pa ba ang 9 Palises diagram?